kumuha pa kayo ng kaunti. Marami pa naman akong dugo. Nag-aaral ang boyfriend ko para sa doctorate niya at kailangan niya ng maraming pera para sa mga exam fees at pambili ng mga libro. Sige na, kumuha pa kayo ng mas marami. Nakakuha na kami ng 2 bag ngayong araw. Baka kung ano na ang mangyari sa katawan mo. Kunin mo na itong slip at kuhanin ang pera. Umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. Huwag ka munang babalik dito sa loob ng 6 na buwan. Mayroon kang bagong delivery order. Mukhang kailangan ko talagang mag-delivery para kumita. Hi. Ikaw. Hindi, seryoso ba siya? Anong klaseng boyfriend iyon? Masyadong mapagsamantala. 1-1, ngayong hapon ay pupunta tayo doon sa 1-1. Masyadong mainit ang araw sa labas, dito ka na muna maupo, ako na ang lalabas para mag-abang ng taxi. Sige. Bakit ka nandito? Narito ako para bigyan ka ng pera. Sino? Kumsya? Hindi ba sabi mo dormitoryo ito ng school? Bakit may babae rito? Ano? Siya ang manager ng dormitoryo namin. Dorm manager sa kolehiyo. Pero bakit ganoon siya kagara manamit? Kapag natapos mo na ang doctorate mo, siguradong malaki ang kikitain mo. Pero nitong mga nakaraang araw, walang masyadong order sa delivery, kaya kumuha na lang ako ng pambayad sa pagbigay ng dugo. Kunin mo na itong pera, pambayad sa tuition mo. Salamat. Ay oo nga pala, itong malat ng spicy soup ay ibinigay sa akin ng boss sa shop, marami itong kasamang karne. Kainin mo ito para lumakas ka. Sige, salamat. Xiao Shui, itong trabaho mo ngayon, wala man lang itong insurance kung sakaling magkasakit ka at magpatingin sa doktor. Wala kang makuha. Kaya binilhan kita ng insurance para sa susunod na magpatingin ka, magagamit mo na ito, pirmahan mo lang ito rito. Changde, napakabait mo talaga sa akin. Noong naaksidente ako, ikaw rin ang sumagip sa akin. Maswerte talaga ako na nakatagpo ako ng tulad mo. Pirmahan mo na yan. Ha? Kung wala nang kailangan, bumalik ka na muna siguro sa inyo. Kailangan ko na kasing mag-aral. Sige na, lakad na. Sige, aalis na ako. Ingatan mo ang sarili mo. Umalis ka na. Gonggong! 5 taon ang nakalipas simula nang mabangga ko siya. Pero nawalan siya ng alaala at itinuring akong tagapagligtas. At nagpipilit pa siyang bigyan ako ng pera. Dahil dito, ang utang ko para kay Wanwan ay mababayaran na. Changde, sino yung babaeng yun kanina? Siya ba? Isang delivery rider lang siya na naligaw ng daan. Bakit naman ako kakain ng galing sa isang mababang uri ng tao? Wanwan, doon na tayo sa loob maghintay. Paparating na ang sasakyan. Sandali lang. Dadalhin kita sa isang Michelin restaurant para kumain. Ano sa tingin mo? Sige. Tara na. Pagpupugay sa inyo, young mistress. Young mistress, sa loob ng 5 taon ng pagkawala niyo, ang inyong ama ay halos mabaliw na sa pag-aalala sa paghahanap sa inyo. Kayo, sigurado ba kayong ako yon? Kayo ang tanging tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Ang nag-iisang tagapagmana ng Hao Jue Group. Bilang punong bodyguard ng Hao Jue Group, hindi ako magkakamali, young mistress. Manloloko, siguradong manloloko kayo. Isa lang akong delivery rider. Hindi ako ang anak ng bilyonaryo. Hoy, tumabi nga kayo. Young mistress, Kailangan ko pang mag-deliver. young mistress. 5 taong nawala si young mistress at hindi na niya tayo kilala. Posibleng nawalan nga siya ng alaala. Bilisan niyo at ipaalam sa boss. Nahanap na natin si young mistress. Opo, Ano? Sinasabi mong nahanap nyo na si Xiao Shui? Opo, ayon sa investigasyon ng ating mga tauhan, may kasintahan si young mistress sa loob ng 5 taon, isang doctorate student na hindi pa rin nakakagraduate. Ipaalam agad sa paaralan?
Siguraduhin graduate na ang kasintahan niya. At sa ilalim ng pangalan ng Haoju Group Business Fund, bigyan siya ng pera para suportahan ang negosyo niya. Bukod pa riyan, hanapin ang lahat ng pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Nitong nakaraang 5 taon, siguradong marami ng hirap ang pinagdaanan ni Xiao Shui. Gusto ko siyang bumawi sa kanya. Oo nga pala, President. May isa pang bagay. Sinasabi nilang nawala ng alaala si young mistress. Ano? Nawala ng alaala? Ihanda agad ang eroplano. Pupunta tayo sa Nancheng at samahan niyo akong sunduin si Xiao Shui. Gamit ang medikal na suporta ng pamilyang Lin, siguradong mapapagaling natin ang sakit ni Xiao Shui. Changde, Tia, narito na pala kayo. Maghugas na kayo ng kamay at kumain. Lin Moksue, nakagraduate na ng maaga ang anak ko sa pagiging doktor at nakatanggap pa ng puhunan mula sa Haojue Group na nagkakahalaga ng $100 milyong. Umuwi kami para magdiwang, tapos ito lang ang ipakakain mo sa amin, itong mga pagkaing basura? Ayos na po iyan, ma. Espesyal na araw po ngayon. Kaya wag na po sana nating sirain ang mood, hindi po ba? Nagpakahirap magluto si Xiao Shui, kaya wag mo na po siyang pahirapan. Bilisan mo at iligpit itong mga gamit. Anak, kailan mo ba siya paalisin? Nakuha mo na ang Haojue Group Capital para sa negosyo at saka ikakasal ka na dapat kay Nancheng, ang anak ng pinakamayamang si Xia Wanwan. Sa estado natin ngayon, hindi na nararapat ang mga probinsiya ng ganyan sa tabi mo. Sige po, ma. Matagal ko na yang napag-isipan. Mabuti naman. Ayos lang yan. Changde, dahil espesyal na araw mo ito at hindi pa kita na ipagdiriwang ng maayos, bakit ko hahayaang ikaw pa ang gumawa ng trabaho ko? Xiao Shui? Tapos na ako sa pag-aaral. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa pagkita ng pera. Ang tungkol sa ating dalawa, panahon na para pagplanuhan iyan. Changde, ang ibig mong sabihin, Gusto kong maghanda ng piging bukas para formal kang ipakilala sa aking mga guro at mga kamag-aral. napakabait mo talaga, Changde. Alam mo naman na ang aking guro ay isang sikat na tao sa industriya. Natatakot akong baka hindi siya masiyahan sa mga simpleng putahe. Kampante lang ako kapag ikaw mismo ang pumili ng mga sangkap. Sige, walang problema. Ano po ba ang paboritong pagkain ng guro at mga kaklase mo? Sa cold storage sa Nongdu Market, maraming mamahaling sangkap doon at mas mura kaysa sa labas. Nakausap ko na ang may-ari doon. Bukas, pumunta ka, piliin mo lahat ng gusto mo at kumuha ka ng marami, ihambing mong mabuti. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Huwag kang mag-alala. Siguradong pipiliin ko ang mga pinakamagandang sangkap para maging maayos ang lahat para sa guro at sa mga kaklase mo. Kapag nakapasok ka na sa cold storage na iyon, huwag mo nang asahan na makakalabas ka pa. Promosyon, yaman, at wala ng asawa. Nakuha ko na ang lahat ng kaligayahan sa buhay. Bukas, ako na ang magiging manugang ng pinakamayamang tao sa Nancheng. Kailangan ko pang sunduin ang aking tagapayo mamaya, kaya hindi na ako sasama sa loob. Sige na. Pumunta ka na doon. Ako na ang bahala rito. Kita na lang tayo mamaya. Opo. Hindi na tayo magkikita muli from D. Bakit hindi na mabuksan ang pintong ito? Tao po, may tao ba rito? Buksan nyo ang pinto sa labas. Sino ang naglock nito? Pagbukas, buksan nyo. Bakit wala ring signal dito? May dinner si Changde at ang kanyang mga kaklase. Hindi ako pwedeng mahuli. May tao ba sa labas? Buksan nyo ang pinto.
Sinong nagsara ng pinto? Pagbukas, may tao ba? Wala bang makakarinig sa akin? Tao po. Hindi ko na alam kung gaano nakatagal. Siguradong hindi ako mahanap ni Changde, tiyak na mag-aalala siya. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matulog, hindi ako pwedeng makatulog. Bakit biglang lumakas ang ulan tuloy ay nagka-brownout? Kailangang mailipat na agad ang lahat ng ito. Naku, bakit may tao rito? Hoy! Bukas na ang pinto. Hindi, kailangang puntahan ko na si Changde. Siguradong taranta na siya sa paghahanap. Gising? Magising ka. Changde. Napakaganda nito. Changde. Hindi kaya, hindi ba susunduin ni Changde ang kaniyang mentor ngayon? Baka plano niyang idaos ang kasal ngayong araw para bigyan ako ng sorpresa. Changde. Changde. Changde, nandito ako. Changde, Changde. Changde, nandito ako. Changde, Changde, Chang. Magandang araw po. Maaari ko bang itanong kung alam nyo kung saan pupunta ang kotseng pangkasal na iyon? Pupunta yan sa Imperial Grand Hotel? Ito, yung pinaka-advanced na 7-star hotel sa Nanching. Salamat po. Kasal kaya yan? Ng anak ng pinakamayamang pamilya sa Nanching? Parang imposibleng may hindi nakakaalam niyan. Tara na, alis na tayo. Hindi ba ito ang kasal ko? Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kasal namin ni Wanwan. Bilang isang bagong usbong na negosyante sa Nancheng, nakabibigay lang ng $100 milyong na kapital mula sa Haojue Group. Sa aking narating, utang ko ang lahat sa suporta ni Wanwan. Dahil sa kaniya, natapos ko ang aking doktorado at nakakuha ako ng mga investment. Wanwan? Payag ka bang maging asawa ko? Opo, payag ako. Changde. Sino yan? Hindi ko siya kilala. Changde, hindi ba sabi mo na ngayong araw, amo ako ipapakilala sa iyong mga mentor at mga kaklase? Sabi mo pa, ako mismo ang papiliin mo ng mga pagkain dahil hindi ka kampante sa pinili ng iba. Changde? Sa kasal natin? Bakit may biglang pumasok na isang maduming taga-probinsya? Ako? Hindi ko siya kilala. Saan galing ang baliw na yan? Lumabas ka? Pero alam niya ang pangalan mo pagkatapos sasabihin mong hindi mo siya kilala? Changde, meron ka bang kahit anong mabigat na dahilan kaya mo ito ginagawa? Kahapon lang sabi mo ibilhan mo ako ng insurance dahil gusto mong masiguro ang kinabukasan ko. Hindi ako naniniwala na magpapakasal ka sa ibang babae. Sino ba ang mga taong iyon? Ang utang mo sa akin na $8 milyong, kailan mo balak bayaran? Anong 8 milyon? Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Dahil nahanap na po ang panganay na anak, hindi naman na siya mawawala ulit. Hindi na kailangang sumakay pa ng yate papunta roon. Gayong may air control kaya hindi makalipad ang eroplano sa pamamagitan ng yate, masyadong mapanganib iyon. Hindi na ako makapaghintay kahit isang segundo. Pupunta na agad ako ng Nanching upang makita
si Xiao Shui. Tingnan mo ng mabuti. Pinirmahan mo ito ng kusa? Tatanggi ka pa? Kung hindi ka magbabayad, gagawin kitang pambayad. Zhao Changde. Hindi ba sabi mo insurance yan? Bakit naging utang na may malaking interes ito? Xiao Jiao. Anong nangyayari dito? Sino ang babaeng ito? Changde, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon din. Ano po, tatay? Wanwan, dating girlfriend ko lang po siya. Isa lang siyang babaeng mahilig sa pera na kung saan-saan nangungutang. Matagal na kaming break, pero ngayong tapos na ako ng doktorado, muli siyang nanggugulo sa akin. Huwag po kayong mag-alala, ako na ang bahalang magpaalis sa kanya agad. Xiao Shui, espesyal na araw ko ito ngayon. Dahil, nagkakilala naman tayo noon. Heto ang $2,000. Kunin mo ito para pambayad sa utang mo. Nakikita mo naman, kasal na ako, kaya huwag mo na akong guguluhin. Minsan ko na ring. Pinangarap ng maraming beses ang kasal nating dalawa. Nangarap na makasama ka habang buhay. At tumanda sa piling mo. Para sa ating kinabukasan, naghahatid ako ng pagkain sa loob ng 16 na oras araw-araw. Dahil takot akong mawalan ka ng panggastos sa pag-aaral, nagbenta ako ng dugo para lang mapag-aral ka. Wow. Ito. Ano bang ibig sabihin nito? Tingnan natin doon. Sige, tingnan natin. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ng oras at pagmamahal ko, ay gagawin ko lang lahat yun para sa $2,000 na yan? Patunay ito ng pagbebenta ng dugo. Totoo kayang nagbenta ng dugo ang babaeng ito para lang mapag-aral si Zhao Changde? Ang dami nito. Ilang beses siyang nagbenta ng dugo. Masama na ito sa kalusugan. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Nagbenta siya ng dugo para makabili ng mga mamahaling gamit. Wala akong kinalaman diyan. Anong pinagsasabi mo? Zhao Changde. Kung hindi mo ito aayusin sa kanya, hindi na kailangang ituloy ang kasal na ito. Lin Moksue, dahil naaawa lang ako sa iyo na hinahabol ng mga nagpapautang, kaya kita binigyan ng $2,000. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Niloko mo ako. Hindi ako ang nangutang ng perang yan. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pinlano mo na mabaon ako sa utang. Pagkatapos ay nagpakasal ka sa isang mayamang babae. Zhao Changde, akala mo ba talaga wala akong ebidensya? Ngayong araw, ipakikita ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Lin Moksue, kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, pagbabayarin kita. Hindi ko inaakalang ang isang tinitingalang anak ng pinakamayamang tao sa Nancheng ay mga agaw pala ng boyfriend ng iba. Hindi ba kabet ang tawag dyan? Napakakawawa naman ng babaeng ito. Magkapares talaga si Chen Shimei at ang kabet. Paano nila nagagawang ituloy ang kasal? Dapat lang na ikansela na yan. Magbayad na kayo ng utang. Zhao Changde, kapag sinubukan mo akong ipahiya, pagbabayarin kita. Wanwan, magkakampi tayo? Basta't huwag mo lang ikansela ang kasal? Sinisigurado ko sa iyo na tatapusin ko na ang babaeng ito. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon niyo noon. Ang kasal na ito ay dapat matuloy gaya ng nakaplano. Hinding-hinding ko hahayaang may lumapit o umangkin sa lalaki ko. Ilayo niyo siya. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngunit pinili mong hindi umalis. Kaya huwag mo akong sisihin kung parusahan kita. Nakukuha mo pang tumingin ng ganyan? Nagawa mo pang manggulo sa kasal ko? Dapat ay putulan din kita ng mga kamay at paa. Xiao Xue, huwag kang magagalit sa akin. Kahit hindi ko ito gawin, ang mga naniningil ng utang ang tuluyang tatapos sa iyo. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ang lahat, hindi ito sasakit. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari,
Bakit mo pa ako iniligtas? Dahil mawawala ka na rin naman, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ako talaga ang nakabangga sa iyo? Hindi ako ang nagligtas sa iyo. Itinuring mong tagapagligtas ang mismong kalaban mo. Bilisan mo pa ang pagmaneho. Bilisan mo pa. Kailangan ko nang makita si Xiao Shu. Opo. Zhao Changde, Xia Wanwan, kahit wala na ako, hindi ko kayo mapapatawad. Sa gitna ng iyong katapusan ay nagagawa mo pang sumumpa sa amin? Hindi ba't kukunin niyo siya bilang pambayad sa kanyang mga utang? Sige, kunin niyo na siya. Ano ang gagawin ko sa isang taong wala ng buhay? Napakawalang swerte. Tara, sa susunod na bahay tayo. Mga tauhan, kalad ka rin siya palabas at itapon sa dagat. Wanwan, ikaw ay mabilis magdesisyon at matapang. Talagang ipinapakita mo ang iyong mataas na katayuan. Changde, sa iyong mabilis na aksyon, kitang-kita ang galing mo para sa malalaking bagay. Sa gitna ng kasalan ay may naganap na aksidente. Isang magandang senyales ito. Mabuting balita ito para sa atin. Talagang ikaw ang lalaking pinili ng anak ko. Ha 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 ha, ang tapang mo. Wanwan, mula ngayon ay wala nang anumang istorbo na gugulo sa atin. Sa mga darating na panahon, ako ay magiging tapat na asawa mo. Mga tauhan, linisin ang bakas ng aksidenteng ito at siguraduhing maging maayos ang lahat. Ako, si Pamilya Xia, ang pinakamayaman sa Nancheng, ang aking kapangyarihan ay hindi dapat minamaliit. Mula ngayon, kung sino man ang mga has na lumapit sa aking lalaki, ay magiging kapareho ng kinahantungan ng babaeng iyon. Mahusay. Sa masayang araw na ito ng pagpapakasal ng aking anak, ipinapahayag ko na kaming mga Xia Group sa oras na ito ay mamumuhunan na sa kumpanya ni Zhao Changde sa real estate. Mula ngayon, tayo ay magtutulungan tungo sa tagumpay. Ahanya, ha, ha, ha. President, may masamang balita. May nakuha kaming sako at may tao sa loob. Ano? Xiao Shu, bakit ka napunta sa dagat? Sinong may gawa nito sa iyo? Ngayon din, tawagin niyo lahat ng mauhusay na doktor na narito sa barko. Agad niyong imbestigahan kung sino ang naglagay kay Xiao Shu sa ganitong kalagayan. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko ng matindi ang taong iyon. Opo, sir. Xiao Xue. Xiao Xue, ang mabuti kong anak. 5 taon kitang hinanap. Paano ka naisilid sa sako at itinapon sa dagat? Gusto mo bang mawala ang papa mo sa labis na pag-aalala? Pa, Opo. Hinanap ko sa buong mundo ang pinakamahusay na doktor para gamutin ang amnesia mo at para mapagaling din ang mga sugat sa iyong mga kamay at paa. Huwag kang mag-alala. Gumaling na rin ang mukha mo at wala nang natitirang peklat. Kaya lang, ang mga sugat sa iyong mga kamay at paa ay masyadong malalim. Kaya ang mga peklat doon ay hindi pa nawawala sa ngayon. Xiao Xue. Kung hindi lang, dahil sa pagsakay ko sa yate para puntahan ka sa Nancheng, ako. Natatakot ako na baka hindi na kita nakitang muli. Paano ka ba? Nawala ng alaala? Ha? At paano nagawa ang lahat ng sugat na ito sa iyo? 5 taon na ang nakakalipas. Naaksidente ako sa sasakyan
At pagkagising ko ay wala na akong maalala. Kasalanan ko dahil nagtiwala ako sa maling tao. Napagkamalan kong tagapagligtas. Ang taong nakabangga sa akin. Napakawalang utang na loob ni Chen Shimei. Hayop na walang awa. Ipapahiya ko ang dalawang yan. At pagbabayarin ko sila ng matindi. Ngayong araw, ang bagong manugang ng pinakamayamang tao sa Nancheng na si Pamilya Xia, na si Zhao Changde, ay formal nang naging presidente ng real estate company ng Xia Group. Ayon sa impormasyon, maglulunsad si Zhao Changde sa makalawa ng isang pagdiriwang sa Imperial Grand Hotel para ipagdiwang ang matagumpay na listing ng kumpanya. Pa, wag na kayong kumilos. Ako na mismo ang magpaparusa sa walang hiyang dalawang yan. Binabati ka namin, President Zhao. Kakaupo lang niya sa pwesto at agad na naging public ang kumpanya. Talagang kitang-kita ang galing ni President Zhao. Miss Xia, ang talas talaga ng paningin mo. Tama ang napili mong asawa. Ang pinakamayamang tao sa Nancheng ay nagpakasal ng anak, kaya natural lang na ang pinili niya ay isang tanyag at mahusay na binata dahil ang Xia Group ang may hawak sa higit kalahati ng ekonomiya ng buong Nancheng. Alam nyo ba, ang selebrasyong ito ngayon ay naka-live broadcast sa buong mundo. Salamat sa inyong lahat. Nakakahiya naman. Salamat sa pagpunta. Ha ha ha. Dumating na si City Lord. Ang regalo ni City Lord ay isang antigong jade ruby. Si Liu family ng Silangan ay narito na. Ang kanyang regalo ay isang napakagandang estatwa ng Jade Buddha. Ang Luo family mula sa Kanluran ay narito na. Isang klase ng mamahaling lingzi ang kanyang handog. Narito na rin ang Song family ng Hilaga. Ang kanyang regalo ay isang antigong painting na may 1,000 taon na. Talagang nakakamangha ito. Ang mga pinakamayayaman mula sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga ay nagkasama-sama sa isang lugar. Maging si City Lord of Nancheng ay nakarating din. Ang bawat regalong ito ay napakahalaga. Lahat sila ay may napakataas na halaga. Mga ginoo at ginang, para ipagdiwang ang pag-launch ng ating kumpanya ngayon, nag-imbita kami ng isang sikat na dance group upang magtanghal at pasayahin tayong lahat. Magaling. Mahusay. Maganda ang disenyong ito. Isang pagtatanghal na mula sa itaas. Pero bakit ganoon ang kanilang kasuotan? Bakit kulay puti? Hindi ito mukhang masayang okasyon para itong pagluluksa sa patay. Patawarin mo kami at tulungan mo ako. Parusahan ng mga masasamang tao. Dalangin namin, parusahan ng mga masasamang tao. Parusahan ng mga masasamang tao. Tulungan niyo kaming parusahan ng mga masama. Langit, tulungan niyo akong parusahan ang mga masasamang ito. Pagbayarin ang lahat ng masasama. Dalangin namin ang kaparusahan para sa mga masama. Lin Moksue. Miss, sino po ba kayo? Ano po ang ibig ninyong sabihin sa sinabi niyo kanina? Ano ang ibig mong sabihin sa kampampi mo ang langit at parurusahan ng masasamang tao? Sino ang paparusahan mo? Ngayon ang pagdiriwang para sa pinakamayamang tao sa South City at sa bagong manugang ni Pamilya Xia sa selebrasyon ng paglago ng kumpanya ni Zhao Changde. Si Zhao Changde ba ang tinutukoy niyo? Tama na. Saan galing ang baliw na ito? God, paalisin niyo siya dito. Zhao Changde, kung wala kang itinatagong kasalanan, bakit kailangan mo akong paalisin? Mga ginoo at ginang, ang sinasabi ninyong sikat na negosyante sa South City, si President Zhao, ay umaasa sa akin sa pamamagitan ng pagbebenta ko ng dugo, pagde-deliver ng pagkain, at pagtatrabaho sa kung saan-saan. Binuhay ko siya sa loob ng 5 taon. Ngunit siya, pagkatapos kong tulungan ay binaliwala ako, binugbog ako ng malala,
at pinalayas pa sa aming bahay. Nagsisinungaling ka. Kailan kita naging kasintahan? Makinig po kayo. Ang babaeng ito ay may sakit sa isip. Iniisip niya na siya ang kasintahan ng anak ko at palaging nangungulit sa kanya. Hindi siya kilala ng anak ko. Ang baliw na babaeng ito, hindi lang matagal na nangugulo kay Changde, kundi sinusundan-sundan pa siya. At ngayong araw, nagawa mo pang magpakita sa harap ng maraming reporter at ng mga kamera para magsabi ng mga kasinungalingan. Iniisip mo bang kaming mga pamilya siya ay madali mo lang maloloko? Teka, ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ni Miss Sia, ang babaeng ito ay palaging sumusunod kay President Zhao. Sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sinusundan? Nangungulit? Napakahusay mong baliktarin ang katotohanan. Sige. Sa loob ng cellphone na ito, narito sa loob ng 5 taon ang lahat ng usapan namin ni Zhao Changde. Lahat ng mensahe ay narito. Kung hindi kayo naniniwala, malaya nyo itong suriin. Diyos ko, totoo nga ang mga mensaheng ito. Han, Be, sa tindi ng lambingan nyo sa chat, paano hindi mo siya kakilala? Zhao Changde, ano pa ang masasabi mo? Ang mga chat records ay mga bagay na madaling mapepeke lamang. Paano iyon magiging ebidensya? Mga Ginoo, ako si Zhao Changde at simulat sa pool ay isang account lang ang meron ako. Maaari nyo itong suriin para malaman kung ako ba talaga ang kausap ng babaeng ito. Oo nga, magkaiba ang 2 account na ito. Magkaiba ang profile picture at timeline. Paano nangyari ito? Sa inyong lahat, malinaw na po ang katotohanan. Ang babaeng ito ay may delusional disorder. Ang mga chat record na ito ay gawa-gawa lang niya. Ginamit ang sariling pangalawang account para kausapin ang sarili. At nag-ilusyon pa siya na ang asawa ko ang kausap niya. Zhao Changde, sa loob ng maraming taon, 2 account ang ginagamit mo para lokohin ako. Miss, hindi ko alam ang sinasabi mo. Probinsyana ka lang. Alam kong napakagaling ng asawa ko. At sa labas, maraming babae ang naghahabol sa kaniya. Pero ikaw, paulit-ulit mong sinisira ang seremonya namin kahit pa mabait ako. Hindi kita hahayaang makawala ng basta-basta. Xia Wanwan, alam mo ang totoo. Dahil pinipilit mong naging tayo, may litrato ba tayo ng magkasama? O may mga kaibigan ba tayong makakapagpatunay sa ating relasyon? Nakikita nyo naman. Wala siyang dalang kahit anong ebidensya. Sinong maniniwalang naging tayo? Sa bagay, totoo iyon. Puro salita lang naman at ang malabong mga chat record. Sinong maniniwala sa sinasabi mo? Hayaan na lang natin yan. Akala ko pa naman ay magkakaroon tayo ng malaking balitang pwedeng ilabas. Manugang ng pinakamayamang tao sa Nancheng. Iniwan ang matagal ng karelasyon. Nakagawa na sana ako ng headline. Kaya lang ngayon, wala nang laman ang headline natin. Security, palayasin ang taong ito sa labas. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay nagbigay para kay Zhao Changde ng isang regalo. Ay, sino mag-aakalang ang isang tulad ni President Zhao ay makakakuha ng pabor mula sa Haojue Group, gayong ito ang kumpanya ng pinakamayamang tao sa mundo na si President Lin. Si Lin the richest man ang may hawak ng mahigit kalahati ng kayamanan sa buong mundo kumpara kay pamilyang Lin, ang pinakamayamang tao sa Southern City na si pamilya siya ay parang isang langgam lamang at walang sinabi sa kanya. Napakaraming tanyag at mayayamang pamilya ang hindi man lang nasilayan ang mukha ni Lin the richest man. Ngunit si President Zhao ay nakatanggap ng regalo mula kay Lin the richest man. Si President Zhao ay napakabata pa, pero siguradong malayo ang mararating niya. Hindi ko akalaing maging ang pinakamayamang tao sa mundo ay bibigyan ako ng labis na pagpapahalaga. Nakita mo na ba? Lin Muksue. Ngayon, kahit ang pinakamayamang tao sa mundo na si pamilyang Lin ay magpapadala ng regalo sa akin, ngayon ay magkalayo na ang ating antas, kaya huwag mo na akong gambalain. Ang anak ko ay nakakuha ng paghanga ni Lin the richest man. Isa na siyang dragon sa langit ngayon, habang ikaw ay isang langgam lang sa lupa. At iniisip mong mapapabagsak mo ang anak ko? Humarap ka muna sa salamin para makita mo kung bagay ka sa kanya. Sa lalaking tulad ni Changde, ako lang ang tanging nararapat. Ang basurang tulad mo ay dapat nang bumalik sa basurahan kapag nagpakita ka pa sa harap ko. Huwag kang magsisisi kung ipapatapon kita. Umalis ka na, manloloko. Ang nasa likod ni President Zhao ngayon ay ang pinakamayaman sa lungsod at sa buong mundo at ikaw na isang probinsyano ay naglalakas loob na labanan siya. Layas, bilisan mo at lumayas ka na. Layas na. Lumabas ka. Zhao Changde, may lakas ka ba ng loob? Nabuksan ang regalong ito. Oo nga,
Bakit puting tela ang nakatakip sa regalo? Hindi ba dapat ay pula ito? Tama, President Zhao. Ipakita mo na sa aming lahat kung ano ba talaga ang regalo sa'yo ni Lin the Richest Man. Lin Moksue, mukhang talagang matigas ang ulo mo at ayaw mong sumuko. Ipakikita ko sa iyo ngayon ang kayamanang hindi mo kailanman makikita sa buong buhay mo kung ano ang hitsura nito. Ito ay isang kampana para sa huling hantungan. Diyos ko, bakit may kampana ng kamatayan dito? Ito. Itong Boss Zhao, nasagasaan ba niya si Lin the Richest Man? Ito, paano itong nangyari? Changde, anong nangyayari dito? Zhao Changde, ito ay ang kampana para sa huling sandali mula sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang katapusan mo ay magsisimula na ngayon. Hindi maaari. Hindi ko man lang kilala si Lin the Richest Man. Bakit na lang bigla niya akong gustong parusahan? Anong ibig mong sabihing bigla na lang? Sinaktan mo ang pinakaimportante sa kanya, kaya ngayong tatapusin ka na niya, hindi ba nararapat lang yon? Ang pinakaimportante sa pinakamayamang tao? Sino kaya yon? Wala kaming nababalitaan. Ang pinakaimportanteng tao para sa kanya, mayroon na kaming headline para sa bukas. Lin Moksue, tapos ka na ba sa pag-iiskandalo mo? Ikaw lang ang nagplano ng lahat ng ito, hindi ba? Ginamit mo ang pangalan ni Lin the Richest Man para magdala ng kampana ng kamatayan, pati ang kwento tungkol sa pinakaimportanteng tao para sa kanya. Huwag mong sasabihin mong ang taong iyon ay ikaw? Tama. Ako ngayon. Ako ang tanging tagapagmana ni $1 trillion Haojue Group. Naniniwala po ba kayo? Ha. Everyone, ang babaeng ito ay isa lamang trabahador na mababa ang antas. Nagde-deliver lang siya ng pagkain araw-araw. At pati ang pagtulong sa medikal ay ginagawa para kumita. Sinasabi niyang siya ang tagapagmana ni Haojue Group. Maniniwala ba kayo? Hindi kami naniniwala. Imposible yan. Lin Moksue, naglalakas loob ka talagang gamitin ang pangalan ng pinakamayaman, ang pangalan ni Haojue Group, para lang manlinlang sa lahat. Kukunin kita ngayon din at ako mismo ang magdadala sa iyo kay Lin the Richest Man para parusahan. Manlinlang? Ako? Bibilang ako ng 3 at mababankrupt agad ang kumpanya mo. Napakasinungaling mo talaga. Ang kumpanya ni Changde ay suportado ni Pamilya Xia, ang pinakamayaman sa Timog. Akala mo ba ay basta-basta na lang kaming mawawala? 3, 2, 1. Hello? Anong sabi mo? Bankrupt na ang kumpanya ko? Hindi maaari. Bakit nabangkarote ang kumpanya ko? Baka isa lang yung scam call? Hanggat narito ang aking pamilya siya, paano itong mababangkarote? Ang pamilya siya na iyan, sa aking paningin, ay parang langgam lang na madali kong kayang tapusin. Hello? Ano? Ako ang pinakamayaman sa Nancheng na si Pamilya Xia. Paanong nawalan ako ng lahat? Ang pinakamayaman sa Nancheng na si Pamilya Xia ay wala na. Paanong nangyari iyon? Totoo kayang hindi biro ang pagkatao ng babaeng iyan? Ang pagkawala ng inyong yaman ay ang una ko palang na parusa sa inyo. Sunod, ito ang pangalawa. Mawawala rin sa inyo ang lahat ng inyong mahal sa buhay. Puro kakalokohan. Alam mo ba kung sino-sino ang mga kapamilya ni Pamilya Xia? Sila ang mga makapangyarihang tao sa Nancheng na may hawak ng sektor ng medisina, pananalapi, konstruksyon, at ang teknolohiya sa internet. Hanggat naroon sila, madali akong makakabangon muli. Oh? At ano naman? Tandaan nyo ang sasabihin ko. Ngayong araw na ito, sinumang maglakas loob na tulungan sila ay ituturing na kalaban ni Haojue Group. Ha. Napakalakas ng loob mo. Hindi ako naniniwala na ang isang tulad mong hamak na babae na sa kaunting salita lang ay mapapabagsak ang Pamilya Xia. Ako ang makapangyarihan sa real estate sa Nancheng na si Xia Lausan at susuportahan ko sila. Ikaw si Xia Lausan, di ba? Mabibilang ako hanggang 3. 1, 2, 3. Hello? Anong sinasabi mo? Nabangkarote ang kumpanya ko? Paano itong mangyayari? Bakit nabagsak ang negosyo ko?
B. Lin, kami mula sa Nancheng Medical ay pinuputol na ang ugnayan sa Zhao Changde. Kaming mga nasa Nancheng Construction, hihiwalay na rin sa pamilya siya. Ang Nancheng Finance ay wala ng kinalaman sa Zhao Changde. Kayo. Ikaw. Tayo ay magkadugo. Paano nyo nakuha na talikuran ako ng ganito? Umalis ka na riyan. Sino ba ang nagsabing magkamag-anak tayo? Dahil lang ba ito sa dugo nating magkahawig? Ay kailangan na naming tumulong sa inyo at isakripisyo ang lahat ng ari-arian namin? Totoo yan. Dahil hindi ka na ang pinakamayaman sa Nancheng, sino pa ang makikinig sa iyo? Kayo. Kumalma po kayo, may sakit kayo sa puso. Hindi po dapat kayo masyadong nagagalit, pa. Balae, balae. Ma, wag po muna kayong mag-alala. May high blood po kayo. Lin Moksue, pagbabayarin ka ng langit. Ma, Ito, ang ikatlong regalong ihahandog ko sa libing nyo. Ang inyong wakas. Lin Moksue, tingin mo ba talaga ay magagawa mo ang lahat? Eksakto. Nananaginip ka ng gising. Kahit na nalugi ang aking pamilya Shaya, pero ang aking Shaklan ay mayroon pa ring pinakamagandang serbisyong medikal. May tao ba riyan? Itawag niyo agad ako sa pinakaprestihiyosong ospital dito sa Nancheng at kunin ang pinakamabisang gamot. Hindi. Naku, masamang balita po. Bakit ka ba sumisigaw? Ano na namang nangyari? Young mistress, kakagawa lang po ng lahat ng ospital sa mundo at pati ng mga kumpanya ng gamot ng isang anunsyo. Hindi na sila magbibigay sa Nancheng pamilya Shia ng anumang tulong medikal. Ano ang sabi mo? ito. Paano itong nangyari? Akala nyo ba noong sinabi kong katapusan nyo na, ay biro lang iyon? Hindi ako naniniwala. Ako, papangitain ko ang buhay mo. Ma, Lin Moksue, pagbabayarin kita. Tingin mo kaya mo ako? Lin Moksue, wag mong isiping sa isang salita mo lang ay mapapaalis mo na kaming lahat. Sinasabi ko sa'yo, matanda na sila, may high blood, may sakit sa puso, pero ako, wala. Kung talagang magaling ka, tapusin mo na ako ngayon din. Sinong nagsabing tatapusin kita? Halika rito. Wow! Alam nyo naman kung paano ako gumalaw. Isang utos ko lang, kayo. Anong balak mong gawin? Sa totoo lang, pantay naman akong makitungo. Kung paano nyo ako trinato noon, ngayon ay gagawin nyo rin iyon sa isa't isa. Pero may isang kondisyon, sa inyong dalawa, isa lang, ang pwedeng kumuha ng ginto at makaalis dito. Pag mo kaming pag-awayin, akala mo ba makikinig sa iyo si Changde? Zhao Changde, nababaliw ka na ba? Lalabanan kita. Masyadong maingay. Sige, magkaroon tayo ng patas na laban. Isang pwesto lang para makaalis, dalawa ang maglalaban, at kung sino ang mananalo, siya ang kukuha ng ginto at aalis. Pero ang matatalo, ipapadala sa duloong, hilagang, yellow. Sige, payag ako. Sa loob ng 3 round, ang makakuha ng 2 panalo ang magwawagi. Para sa unang round, tagisan sa dami ng kakainin. Sa loob ng nakatakdang oras, kung sino ang mas maraming makakaing manto, siya ang panalo. Kakain ako dahil lang sinabi mo? Ayaw ko. Pinapayuhan kita, natanggapin mo na ang realidad. Bangkarote na si pamilya Shia ngayon. Tinalikuran na ng lahat, nawala ang lahat sa kanya, at baon pa sa napakalaking utang. Sa tingin mo, bukod sa akin, sino pa ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon? Nakikita niyo ba yon? Siya na anak ng pinakamayaman ng napakabait. Kung ako ang itinapon sa dagat, hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya nagbabayad ng lubos. Parang hindi naman patas itong tagisan sa pagkain ng manto. Tiyak na mas marami ang kakainin ng lalaki kaysa sa babae. Ang anak ng pinakamayaman sa Nancheng ay nakikipagkompetensya sa pagkain ng manto. Talagang mapagbiro ang tadhana. Kasalanan din naman niya iyon, di ba?
Kung may dapat man sisihin, iyon ay dahil pumili siya ng ambisyosong lalaking galing sa hirap. Dapat kong sabihan ng anak ko na iyong mga ganoong klase ng lalaki ay hindi dapat pagkatiwalaan. Ibigay mo iyan sa akin. Oh? Hindi pa ito ang aso ng pamilya Mangwang? Paboritong-paborito ng asong iyan ang manto. Ayos ito, dahil mukhang wala na naman silang magiging panalo sa pagkakataong ito. Diyos ko! Diyos ko! Grabe naman. Hay, isipin mo dahil lang sa isang tinapay, wala na siyang hiya, nakipag-agawan pa sa aso. Nauwi na sa ganito ang sitwasyon, sina Zhao Changde at Xia Wanwan ay tuluyan ng nag-away ng harap-harapan. Talagang nakakahiya ito. Tapos ko nang kainin. Ako ang nanalo dahil mas marami akong nakain kaysa sa kanya ng isa. Sa unang round, nanalo si Zhao Changde. Hindi patas. Ang lalaki siya, kaya mas marami talaga siyang makakain kaysa sa akin. Sa susunod na round, gusto kong palitan ang laban. Sige, pagbibigyan kita. Ano ang gusto mong ipalit? Ang gusto ko ay inuman ng alak. Xia Wanwan, baliw ka ba? Alam mo namang may allergy ako sa alak, balak mo ba akong ipahamak? Hindi ba ikaw naman ang unang gustong tumapos sa akin? Tama na, huwag na kayong mag-away. Inuman kung inuman. Sa loob ng 10 minuto, kung sino ang mas maraming mainom, siya ang mananalo. Kapag umatras ang isa, ituturing na talo na iyon. Iinom pa rin kahit may allergy sa alak? Talagang hindi nag-iingat sa sarili. Kasalanan din niya iyan, buti nga sa kanya. Wala na ba siya? Hindi na kaya, hindi. Hindi ako pwedeng matalo. Iinom pa ako. Okay lang ba talaga siya? Ako ang nanalo. Ikalawang round, nanalo si Xia Wanwan. Hoy, Bay. Lin, yung para sa ikatlong round? Anong klaseng laro ba? Para sa ikatlong round, paramihan ng swerte. Swerte? Para sa kanilang dalawa, sayang lang ang pagkain at alak sa kanila. Mas mabuting mas simple na lang. Bato-bato pick. Paano mo gustong makipagpaligsahan? Napakasimple lang. Kung sino ang unang manalo ng 3 beses ng sunod-sunod, siya ang panalo. Ang mananalo ay pwedeng iuwi ang lahat ng gintong ito. Sige, lalabanan ko siya. Bato-bato pick. Halika. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bilisan nyo naman. Ang babagal nyo. Bakit wala pa ring nananalo? Bilisan na, pati ba naman bato-bato pick? Ang tagal-tagal. Bato-bato pick. Nanalo ako. Sa akin na ang mga gintong ito. Lahat ng ito ay sa akin. Lahat ito sa akin. Hindi maaari. Akin ang ginto. Sa akin ito. Anong? Anong? Ahaha. Mukhang wala na siya. Xia Wanwan, akala mo ba ay karapat-dapat kang makipag-agawan sa akin sa ginto? Kalimutan mo na yan, pwe. Ang mga gintong ito ay maaari kong ibigay lahat sa iyo. Pero Pero ano,
Hindi ba't nagkasundo tayo na kapag nanalo ako, ay palalampasin mo ako at mapupunta sa akin ang lahat ng ginto? Ikaw, binabawi mo ang iyong salita. Hindi ko binabawi ang sinabi ko. Mayroon lang isang kondisyon. Anong kondisyon? Minsan mo lang ito pwedeng dalhin at gamit lamang ang basket na ito. Bahala ka na kung gaano karami ang makukuha mo. At ang matitira ay ipapamahagi sa lahat ng mga naririto. Basket? May ganito palang magandang balita? Ibig sabihin yan, may pagkakataon pa tayo. Ibig bang sabihin nito, kapag kaunti lang ang nakuha niya, ay mas marami ang makukuha natin? Tama. Huwag na kayong managnip. Tumigil na kayo sa pangarap. Ang mga gintong ito, kahit 1 gramo, ay hindi ko ibibigay sa inyo. Sige na, kung hindi mo kaya ay huwag mo nang pilitin. Oo nga naman, huwag kang masyadong maramot. Kung hindi para sa iyo, hindi mo talaga madadala iyan. Napakasuwapang mo talaga. Ibababa mo na lang. Ang mga ginto namin? Huwag na kayong umasa. Lahat ng gintong ito ay sa akin. Sa akin lang ang lahat ng ito. Bilis, hindi na niya kayang pasanin. Ang mga ginto ay mapupunta na sa atin. Huwag mong hawakan ang ginto ko. Huwag mong hawakan ang ginto ko. Tagapaglingkod ka lang ba sa shop? Umalis ka sa harapan ko. Sa akin ang gintong ito. Hambog na dukha, lumayas ka rito. Sino ka? Para mag-isip na sa iyo ang lahat ng gintong ito. Bumalik ka sa lungga mo. Walang hiyang tao? Huwag kang humarang sa daan ko. Sa akin lahat to. Tira mo man lang ako ng 1 pirasong ginto? Parang awa mo na? Pakiusap po. Umalis ka sa daanan ko. Security guard, kaladkarin mo ang basurang yan palayo. Kahit isa lang. Layas. Layas sabi. Tirahan mo naman ako ng isa. Iwanan mo ako ng kahit isa. Ang ginto ko. Salamat sa pabuya na ginto. Beb, Lynn. Dahil maganda ang mood ko ngayong araw, kunin nyo na ang lahat ng kaya nyong dalhin. Napakaganda po ninyo at busilak ang puso. Ang tuso at walang hiyang si Zhao Changde, hindi kanya deserve. Baba, Lynn, para po kayong isang diwata. At si Zhao Changde ay hamak na putik lang sa lupa, sa tingin ba niya ay karapat-dapat siya sa gintong bigay nyo? Oh, Beb? Lynn, ngayong nakapaghiganti na kayo, siguro po ay kailangan nyo ng isang disenteng lalaki sa tabi nyo. Ang height ko ay 5'11", 16 na taon na ako sa negosyo, at handang-handa na akong pagsilbihan si young mistress. Baba, Lynn, 40 taon na ako at marunong mag-alaga ng babae. Umalis kayo riyan. Tumahimik kayo. Sawa na ako sa mga lalaki. At yung Zhao Changde na yon, binili ang dati kong bahay, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nagbabayad. Bebe, Lynn, ang tuso at masamang taong iyon, bakit siya nakatira sa villa? Ipinapahayag ko na ang bahay ay pagmamay-ari na ni Beblin ngayon. Yung villa ni Zhao Changde? Interesado ako rito. Gusto ko kasing makita. Matapos niya akong ihulog sa dagat, kung anong klase ng lugar ang itinuring niyang sariling paraiso. Lynn Maxue, pagbabayarin kita. Kakaibiganin kita hanggang sa dulo. Kapag nakabangon na ako muli, talagang papatulan kita ng husto, papahirapan kita, at sisiguraduhin kong wala kang matitira. Talaga? Ako. Mabait na nga akong nagpadala sa iyo ng ginto at pinawalan ka pa. Imbes na magpasalamat ka, nilalait mo pa ako sa likuran ko. Binigyan mo ako ng ginto? Kahit 1 gramo ay wala akong nakuha. At may kapal ka pa na mukhang sabihing binigyan mo ako? Wala kang sapat na galing para kunin ito, kaya huwag mo akong sisihin. Umalis ka rito. Wala kang kwentang tao. Laya sa bahay ko. Ano bang pinagsasabi mo? Ang bahay na ito ay ibinigay ko na kay Beblin. Anong sinabi mo? Bahay ko ito. Ito ang aking tahanan. Hindi mo naman ito binayaran, umalis ka na. Ito na ang huling ari-arian ko. Walang makakapagpaalis sa akin dito. Wala akong pakialam kung nandyan ka. Kahit humilata ka pa sa tapat ng pintuan, itutuloy ko pa rin ang gusto kong gawin sa bahay na ito. Anong balak mong gawin? Mga tauhan, ipasok na ang backhoe rito. Zhao Changde, sa taong masama ang budhi na gaya mo, karapat-dapat ka pa bang tumira sa mansyon? Mangarap ka. Lin Muxue, anong gagawin mo? Anong gagawin?
Lugar ko ito, kaya natural, gagawin ko kung anong gusto ko. Ikaw. Parurusahan kita, talagang pagbabayarin kita. Paanong panghahamak ang ginawa niyo sa akin noon? Sinabi niyo na marumi ako, sinabi niyong mababang tao lang ako, at sinabi niyong bagay lang ako tumira sa basurahan. Zhao Changde, ang taong tulad mong nananamantala sa iba, at nagnanakaw para sa sariling kapakanan, ang tunay na marumi. Sakto, ang bahay na ito ay narumihan na ng isang masamang taong tulad mo. Ngayon ay ipapatibag ko ito para gawing isang basurahan. Kapag itinuloy mo ang pagpapatibag niyan, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng matitirhan. Tingnan natin kung gayon, kung sino talaga ang mawawalan ng matitirhan. Lin Moksue? Lin Moksue, bumalik ka rito. Bumalik ka. Tumigil ka. Lin Moksue, paparusahan ka ng langit. Ikaw. Bumalik ka rito. Tumigil ka. Lin Moksue. Tumigil ka, Lin Moksue. Lin Moksue? Dahil hinayaan mo akong mawalan ng matitirhan, isinusumpa kita. Lin Moksue. Mapunta ka sana sa masamang kalagayan. Hindi ako ang dahilan kung bakit ka nawalan ng lahat. Ito ang karma mo. Nung kinuha mo ang pinaghirapan kong pera para humabol sa ibang babaeng mayaman, naisip mo bang darating ang araw na ito? Nung iniwan mo ako, naisip mo ba na ikaw ang mapaparusahan ng ganito? Ako. Sobra sa pagkain, allergy sa alak, at uminom pa ng napakarami. Ilabas niyo siya. At pabayaan na lang diyan. Inutusan ako ni War God na hanapin si Young Mistress. 5 taon na akong naghahanap. Nabalitaan kong may mga bakas niya rito. Pero nasaan siya rito? Sa tingin ko ay baka wala na si Young Mistress. Kaysa ubusin ang oras dito, mas mabuting umuwi na lang at magkaroon ng anak. Isipin mo, nasa ilalim ako ni War God. Ang punong-pinuno ng 108 sangay. Na halos 50 taong gulang na. Ngunit wala pa rin kahit isang anak. Sir, kung talagang gusto niyo po ng anak, maaari po kayong mag-ampon. Mag-ampon? Opo. Pag-iisipan ko iyan. Bakit may tao rito? Iligtas niyo ako. Anong sinabi mo? Basta't iligtas niyo po ako, handa akong ituring kayong pangalawang ama. Boss, isang malaking anak po ito, hindi na kailangang dumedede o mag-diaper, ayos to. Iuwi muna natin siya bago tayo mag-usap. Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Kung papayag po kayo, nais ko kayong kilalaning pangalawang ama. Kulang nga ako sa anak, pero hindi lahat ay tinatanggap ko. Kung gusto mo akong maging pangalawang ama, bigyan mo ako ng dahilan. Isang utos niyo lang po. Gagawin ko ang lahat kahit buhay ko pa ang kapalit. Kahit sino ay kayang sabihin iyan. Kung talaga bang handa mong itaya ang lahat, susubukan kita. Ano man ang ipagawa niyo, susunod po ako. Sige. Dito sa Dongshan, mayroong isang bihirang uri ng kabute na kulay pula ang buong katawan na nakakapagpahaba ng buhay at nagpapalakas ng katawan. Ang mga tauhan ko ay palaging sumasabak sa labanan at talagang kulang kami sa mahuhusay na gamot. Kung makuha mo iyan para sa akin, ibibilang kitang nakapasa. Iko-consider ko nang nakapasa ka. Saan po ba eksaktong tumutubo ang lingzi na iyon? Ang lingzi ay tumutubo sa tuktok ng bangin sa Dongshan at ang ilalim niyon ay isang malalim na bangin. Sa munting pagkakamali lang ay mahuhulog ka na at siguradong matatapos ang buhay mo. Pero kung handa kang pumunta, bibigyan ka ng ating boss ng kumpletong gamit. Ito ay... Gusto mong maging ampon na anak ng boss, pero wala kang balak magsakripisyo kahit kaunti. Duwag at matatakutin ka, isa ka lang taong mapagsamantala. Sayang at iniligtas pa ni boss ang buhay mo. Hayaan na. Iisipin ko na lang na parang aso ang iniligtas ko. Umalis ka na. Wala na akong mauuwian ngayon. At kung hindi ako kakapit sa kanya, wala na akong tsansang makabangon muli sa Dongshan.
Mukhang hindi pa naman niya nakikita ang Lingzi na ito. Gagawa na lang ako ng peke at kukulayan ko ng pula para malinlang siya. Hindi niya rin ito mapapansin. Sandali po, tagapagligtas ko. Huwag po kayong magalit. Nag-iisip lang po ako kung kailan ba ang pinakaangkop na oras para kuhanin ang Lingzi. Huwag po kayong mag-alala. Siguradong kukunin ko iyon para ihandog sa inyo. Young mistress, ito po ang mga order para sa quarter na ito. Pakisuri po ito. Sige na. Nakita ko na ang mga datos na ito sa back office. Ilagay niyo ang pinakamurang mga lingji at ginseng doon sa harapan. Maayos naman ang iba. Pupunta na ako para tingnan ang susunod na shop. Mag-iingat po kayo, young mistress. Hello, Dad. Sabi mo bibisitahin ako ni na Uncle Divine Doctor at Tito Wargod? Sige po, uuwi na ako agad. $9 at $9 na sentimos lang ang sale ng Lingzi. Tiyak na hindi pa nakakakita ang mga bigating tao ng ganitong klase ng Lingzi. Kapag dinala mo ito pabalik, baka ituring pa nila itong isang mamahaling regalo. Sinasabi ko sa iyo, ang pinakamabuting paraan para magkaroon ng emosyonal na talino ay ang magsimula ng bagong relasyon. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Pero hindi ako sang-ayon sa pagpili ng taong hindi marunong lumaban. Ang isang tunay na lalaki dapat ay malakas at matikas. Baliwala ang lakas ng katawan kung wala namang mataas na talino. Hindi ba't para lang siyang isang pirasong troso? Hindi. Siya. Sige na. Masyadong maingay kayong dalawa. Pwede bang tumahimik muna kayo? Ano bang pinagtatalunan nyo? Nandito na si Xiao Xue. Xiao, pamangkin. Tingnan mo, ang mga ito ay mga regalong inihanda namin ni Uncle Divine Doctor para sa iyo, mga espada at malalaking itak, maging ang sinaunang busog. Nagustuhan mo ba? Ha 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 ha. Isang dalaga ang pagbibigyan mo, bakit naman niya magugustuhan ang mga panglalaking gamit na iyan? Xiao Xue, tingnan mo ito. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Cream para sa kagandahan ng balat, gamot para sa malakas na pangangatawan, at cream para sa malinaw na pandinig at paningin. Lahat ito ay magagandang bagay. Nagustuhan mo ba? Hay, yan. Napakapait naman ng mga gamot na iyan. Xiao Xue, huwag mo siyang pansinin. May inihandaring malaking sorpresa si Tito Wargod para sa iyo. Nagbibigay galang po kay young mistress. Ano ito? Ito ay inihanda ni Uncle God of War para sa iyo bilang mapapangasawa. Sa pakikipag-date, kailangang hanapin ang taong simple at busilak ang puso. Ayan, ito, isang inosenteng estudyante. Kumusta po kayo, Bebe? Lin? Ako ay 20 taong gulang na. Mula sa literaturang departamento ng University A, hilig ko po ang mga tula at panitikan. Kung ako ang pipiliin mo, magsusulat ako ng isang tula para sa iyo araw-araw. Magsusulat ng tula? O magandang Diyosa, paano ko ba maipapahayag ang aking pagmamahal? Ang mga bulaklak ay namumukadkad para sa iyo, ang mga ibon ay lumilipad para sa iyo, ang araw ay sumisikat para sa iyo, at ako ay kakanta para sa iyo. Tula ba ang tawag mo rito? Napakahusay na tula. Muntik na akong maluha sa tuwa. At may isa pa, ang pinakasikat sa mga kabataan ngayon, ang napaka-inosenteng batang manliligaw. Kung may isang babae sa mundo na nararapat para sa rosas na ito, sigurado akong ikaw iyon na nasa harap ko. Napakaganda, napakabait, at napaka-eleganter. Isang matalinong babae. Ito ba ang tawag mong inosenteng batang manliligaw? Tama na. Tingnan mo ang mga nahanap mo. Ano ba ang mga ito? Ito, siguradong hindi ito magugustuhan ni Xiao Xue. Alis na rito, layas. Huwag na kayong magpakita sa paningin ko. Mas kilala talaga ako ni Uncle Divine Doctor. Siyempre naman. Huwag kang mag-alala. Mas magaling ang mahahanap ko kaysa sa kanya. Ha? Nagbibigay pugay kay young mistress. mistress. Ano na naman ba ito? Walang alam ang Tito Wargod mo. Isa ka na napaka-inosenteng babae. Kung bibigyan pa kita ng kasing inosente mo, paano kanya mapoprotektahan? Kaya? Kaya naman, personal kong pinili ang dalawang matalino at guwapong mga lalaki. Ito ang tipo ninyong mga kabataan, isang sikat na cool at tahimik na doktor. Kayong dalawa, mukhang may hindi kayo naiintindihan tungkol sa kabataan. Sandali, anong ginagawa mo? Bibi, Lin, kagabi ay nakatulog ka ng 8 oras, 20 minuto at 40 segundo. Sa agahan mo ngayong araw ay kumuha ka ng 350 calories. Isa itong masusustansyang paraan ng pamumuhay.
Kaya, Kaya ako ang piliin mo, aalagaan ko ang iyong kalusugan, at gagawan kita ng mas dekalidad na paraan ng pamumuhay. Ayos. salamat, pero huwag na po. Hindi mo gusto ang ganitong tipo? Ito naman, ang IQ niya ay umaabot sa 180, isang research doctor. Bibi, Lynn, doktor ako sa Departamento ng Physics sa Universidad at Chief Scientist din sa malalaking tech companies. Ang ginawa kong space vessel ay matagumpay ng nakalapag sa Mars ng mahigit 200 beses. Piliin mo ako at isasama kita sa paglalakbay sa Mars. Huwag na po, maayos naman ako rito sa Earth. Napakaganda ng Earth para iwan? Anong gagawin sa Mars? Sige na, alis na. Teka, tingnan mo ang mga ibinigay mo kay Xiao Shui. Ano ba ang mga ito? Siguradong hindi iyan magugustuhan ni Xiao Shui. Mas mabuti na to kaysa sa dinala mong malakas nga ang katawan, pero wala namang laman ang utak. Aba, ito namang... Tama na iyan. Manahimik na kayong dalawa. Masyado pang bata si Xiao Shui. Bakit kailangang makipag-date? Makinig kayo sa akin. Xiao Shu, may nahanap ang tatay na pinakabagong paraan para maglibang. Mag-inspeksyon sa kumpanya? Mag-i-inspeksyon sa kumpanya? Eksakto. Mayroon akong 2,000 shopping mall sa ilalim ng pangalan ko. Simula bukas, mag-i-inspeksyon ka ng isa, araw-araw. Pagkatapos mong ma-inspeksyon lahat, siguradong makakalimutan mo na ang sakit ng iyong damdamin. 2,000 shopping mall. Isa kada araw? Ilang taon ang bibilangin yan? Gawin natin ganito. Simula ngayong araw, mag-inspeksyon ka simula sa aking mga 900 ospital. Ikaw naman, itigil mo na iyan. 900 ospital, higit 2 taon bago matapos ang pag-inspeksyon doon. Hoy, Xiao Shui, magsimula ka na lang sa mga 108 sangay ng iyong Tito God of War. Hindi maaari. Huwag naman. Halika rito. Xiao Xue. Sa akin muna, sa akin na lang. I-inspeksyonin mo ang sa akin. Ayahin to. Hoy, Halika. Ang iingay ninyo. I-inspeksyonin ko na lang ang lahat, ayos ba? Magsialis na nga kayo. Ang gustong mangisda ay mangisda. Ang gustong sumayaw ay magpunta na sa plaza. Alis na kayo. Huwag nyo na akong guluhin dito. Sige na, umalis na kayo. Sige na po, ha? Xiao Shui, ang Tito God of War mo ang pinakamahal ka. Xiao Xue, tandaan mo kung sino ang pinakamabait sa iyo. Tara, alis na tayo. Magsisimula ako sa mga 108 sangay ni Tito God of War. Go Fei Hu, parang ang ganda ng pangalan na ito. Parang kawili-wili ang pangalan na ito. Aking tagapagligtas, ito po ay pinitas ko mula sa bangin ng East Mountain, isang lingji para sa inyo. Kulay dugo ang kabuuan, ang malusog ang mga ugat, ito nga ang lingchi na hinahanap ko. Hindi niya nga napansin na peke ito. Ipinapahayag ko na simula ngayong araw, ikaw na ang aking anak. Amang. Ayan, simula sa araw na ito ako na si Gu Fei Hu ay mayroon na ring anak. Ang ikawalo ng susunod na buwan ay isang magandang araw. Bilang iyong ama, sa araw na iyon ay magdaraos ako ng isang malaking pagtitipon upang ipaalam sa buong mundo na ikaw ang anak ko na si Gu Fei Hu. Maraming salamat po, Ama. Tumayo ka na agad. Mula ngayon, tatawagin mo na akong tatay. Tatay, Hay nako, simula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. may tagapagmana na rin sa wakas ang ating pamilya Go. Tay, Lolo, nakikita niyo po ba kami riyan sa kabilang buhay? Tuloy na ang dugong nananalatay sa pamilya natin. Tay, masaya itong pagkakataong nagkita tayong mag-ama. Huwag na po kayong umiyak. Kung makikita lang kayo ni na lolo at lolo sa tuhod, tiyak na mag-aalala sila sa inyo. Hais! Tay, nabanggit niyo po na magdaraos kayo ng malaking pagtitipon at darating ang mga tanyag na tao sa lungsod. Nais ko lang malaman kung darating din po ba ang pinakamayamang si Pamilyang Lin, pati na ang anak ni Hao Jue Group? Ang nag-iisang anak ni Hao Jue Group? Naku, maraming taon na siyang nawawala. Nawawala? Oo, totoo yon. Kahit sa yaman ni Hao Jue Group, sa dinami-rami ng taon ay hindi pa rin siya nahanap. Siguradong matagal na siyang wala sa mundong ito. Lin Moksue, hindi ko akalaing ikaw pala ay napakalakas ng loob na magpanggap na anak ng pinakamayaman. Tiyak na pagbabayarin kita sa ginagawa mo. Anong problema? Gusto mo bang pakasalan ng anak ni Hao Jue Group? Haha, ako po. Kahit imposible na siya, huwag kang mag-alala na wala kang mapapangasawa. Pagdating ng malaking pagtitipon natin, ang tatay ang maghahanap para sa iyo. Ng 100 dalaga mula sa mayayamang pamilya, piliin mo lang ang gusto mo. Talaga po? Siyempre naman. Ang tatay mo ay nasa ilalim ng general na namamahala sa 108 grupo at ako ang pangunahing pinuno. Basta't gusto ng anak ko, kahit sino pang mga dalaga mula sa tanyag na pamilya sa Hilaga, Timog, Silangan o Kanlurang Lungsod, pipila silang lahat para lang makapili ka. Salamat po, Tay. Pero tungkol sa malaking pagtitipon na iyon, maaari po bang bigyan niyo ako ng isang imbitasyon? Walang problema. Kahit ilan pa ang gusto mo, ibibigay ko. Kanino mo ba ito ibibigay?
Sa taong naging dahilan kung bakit nawalan ako ng tahanan. Para sa taong sumira sa buhay ko at naging dahilan kung bakit wala na akong matuluyan. Nangyari ba talaga ang bagay na yan? Sino ang taong iyon? Ang nanakit sa anak ko? Ayos lang po pa? Isa lamang siyang babaeng walang kwenta. Huwag kang mag-alala anak. Anak ka ni Go Feihu? Mataas ang iyong katayuan? Kahit sino pa ang nang-api sa iyo noon? Ngayon, siya ay luluhod at magpapasakop sa iyong paanan. Huwag po kayong mag-alala pa. Sisiguraduhin kong maibabalik ko ang karangalan ko. Naniniwala ako sa iyo anak. Ang sinumang kumakalaban sa iyo, ay kumakalaban din sa akin. At kapag kinalaban niyo ako, parang kinalaban niyo na rin ang God of War. Sa buong great siya, bukod sa pinakamayamang tao at sa mahusay na doktor, sino pa kaya ang maglalakas loob na kalabanin ang God of War? Miss, ito po ang imbitasyon na kadarating lang. Para sa inyo po ito. Nakapagtataka. Imbitasyon? Kararating ko lang dito. At bukod kay Uncle God of War at kay Uncle na doktor, wala namang ibang nakakaalam na narito ako. Go Feihu. Hindi ba't ito ang nangungunang mandirigma sa ilalim ni Uncle God of War? Tingnan mo siya, nakahanap pala siya ng anak, at kailangan pa talagang magdaos ng malaking pagdiriwang para dito. Nakapagtataka nga po, bakit kailangan niyo pang pumunta? Sa pagdiriwang niya, kilala niyo po ba ang bago niyang anak? Go Changde? Hindi ko siya kilala. Pupunta po ba kayo? Oo naman, pupunta ako. Para naman may magawa ako kaysa tumambay lang dito sa bahay. Masyado kasing nagpupumilit si Uncle God of War at si Uncle Doctor na makipag-date ako. Sige na, ihanda mo ang isusuot kong gown. Dahil tauhan siya ni Uncle God of War, dapat akong magbihis ng maayos bilang pagpapakita na rin ng respeto. Masusunod po. Ang ibig mo bang sabihin, pumunta si Xiao Xue para sumali sa ginawa ni Go Feihu para sa kanyang ampon na seremonya ng pagtanggap sa pamilya? Siguradong siguro po. Si Go Feihu ang pinakamagaling kong general. Siguradong mahusay ang kaniyang ampon. Kung magiging kapareha niya si Xiao Xue, dahil kilala naman natin ang pinagmulan nila, kampante na ako. Ano po ang ibig ninyong ipahiwatig? Ipaabot ang utos, sa ilalim ng aking pangalan, padalhan ang ampon ni Go Feihu ng isang malaking regalo. Aalis na tayo ngayon din. Gusto kong personal na makita ang ampon na ito para malaman ang kaniyang pagkatao. Opo. Napakabata pa ni Young Master Gu, pero punong-puno ng talento, isang malaking swerte ni General Gu na magkaroon ng ganitong ampon. Binabati kita! Kahit na isa lang siyang ampon, pero kung titingnan mong mabuti, sina Young Master Go at Brother Go ay halos 8% magkamukha. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, itinalaga talaga silang mag-ama. Ha ha ha. Tingnan nyo nga naman, ang ilong na ito at mga mata. Talagang magkapareho sila. Ha. Maraming salamat sa inyong pagpuri. Ang anak kong ito umaasa sa tulong at gabay ninyong lahat sa mga darating na panahon. Sa hinaharap, sana ay patuloy ninyo akong gabayan. Masyado kayong mapagkumbaba, Ginoong Gu. Pagdating ng araw, kami na lahat ang dapat na umasa sa inyo. Maganda ang lumang bahay na ito. Hindi ko alam kung anong klase ng tao ang tatanggapin ni Go Feihu bilang ampon. Zhao Changde. Zhao Changde. Anong ginagawa mo rito? Lin Moksue, ayusin mo ang pananalita mo. Go Changde na ang pangalan ko ngayon. Kaya ikaw pala ang kinuhang anak na iyon. Anong klaseng paraan ang ginamit mo para utuin ang pinakamataas na general ng God of War na kunin kang anak? Saan galing ang babaeng ito? Nalakas loob na sinisigawan ng anak ko. Anak nyo? General, ang Zhao Changde na iyan ay maraming utang at masamang tao. Napakarami na niyang ginawang kasalanan. Huwag po kayong pauto sa matatamis na salita niya. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Inisugal ng anak ko ang buhay niya sa bangin ng Dongshan para lang ikuha ako ng bihirang Lingzi. Ganoon siya katapat sa akin, tapos ay pagbibintangan mo siya na masamang tao. Narinig mo ba iyon, Lin Moksue? Alam ng ama-amahan ko ang totoo. Iniisip mo ba na sa kaunting salita ay magagawa mong sirain ang relasyon naming mag-ama? Siya? Matapat? Gagawin niya ang lahat. Siya ay manggagamit na umaapak sa iba para lang umangat. Paano siya magbubuwis ng buhay para sa taong kapapakilala pa lang niya sa pag-akyat sa bangin? General, pinapayuhan po kitang suriin ang Lingzi na iyan. Baka mamaya ay peke pala iyan. Lin Moksue, gusto mo na bang tapusin kita? Ang God of War na si Tai Ying ay nagregalo ng South Sea Jade Guanyin para batiin ang pagsasama ni na Go Feihu at Go Changde. Nabalitaan ko na? Ang mahalagang gamit na iyan ay matagal nang itinago ng God of War? Akalain mong ibibigay niya iyon? Mukhang hangad ni Young Master Go ang pabor ng God of War. Mula ngayon, kailangan nating makisama sa kanya ng mabuti. Tama ka riyan.
Nakikita mo na ba, Lin Moksue? Kahit ang God of War ay nagpadala ng regalo para sa akin. Pinatawag kita rito ngayon para lang makita mo kung gaano na ako kapangyarihan sa kasalukuyan. Paano magagawa ng Tito God of War ko na magpadala ng regalo sa iyo? Tatawagan ko siya para malinawan. Hello po, Tito God of War. Zhao Changde, anong balak mong gawin? Lin Moksue, ngayong umabot na tayo sa puntong ito, umaarte ka pa rin? Baka hindi pa ninyo alam. Napakalakas ng loob ng babaeng ito na nagpapanggap na anak ng pinakamayamang tao at nanloloko kahit saan. Kung hindi pa dahil sa aking tatay-tatayan na malapit sa God of War at sinabi sa akin na wala na ang anak ng pinakamayaman, malamang ay naloko mo rin ako. Ikaw ba ang sinasabing manloloko? Na nagpapanggap na anak ng pinakamayaman? Ay, grabe naman to. Sa panahon ngayon, ang lakas ng loob niyang magpanggap na mayaman. Para sa akin, ang babaeng ito ay naghahanap lang ng gulo. Hindi ako nagpapanggap, ako talaga ay... Ipapahamak mo na ang sarili mo, nagmamatigas ka pa rin. Ang aking tatay-tatayan ay ang pinakamataas na general sa ilalim ng God of War. Sa isang galaw lang niya, ang buong Nancheng ay mayayanig. Sabihin mo, isa kang hamak na delivery rider? Paano ka naging ganito kayabang sa harap ng tatay-tatayan ko? Ngayon ipapakita ko sa iyo na ang mahirap ay mananatiling mahirap. Kahit gaano ka pa magpanggap, hindi ka kailanman magiging mayaman. Ang isang basura ay mananatiling basura. Mga lapastangan, kinakawawan niyo ang aking Xiaoxue. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako ngayon para turuan ng leksyon ang mga walang hiyang iyan. Opo, sir. Ang mga katulad mong basura ay nababagay lang na ikulong sa hawlang ito. Ako mismo ang magpapaabot sa iyo sa God of War para parusahan. Sa tingin mo, kapag nalaman ng God of War na nagpanggap ka bilang anak ng kaibigan niya, ano ang gagawin niya sa iyo? Sige, ibigay mo ako sa kanya kung kaya mo at tignan natin kung sino talaga ang mapaparusahan. Bilisan niyo pa. Kailangang maabutan ko ang mga kumakawawa sa aking Xiaoshu. Opo, sir. Mas bilisan pa. Hindi lang siya nagpapanggap na anak ng pinakamayamang tao, naglakas loob pa siyang sa harap mismo ni General Go, na umakting na tumatawag sa War God. Sa tingin ko, ang babaeng ito ay dapat lang naparusahan ng malupit. Si Hao Jue Group ang pinakamayamang tao sa mundo. At ang War God ay ang kapatid niya sa sumpa. Sabay niyang kinalaban ang War God at ang pinakamayamang tao. Pusta ko na hindi na siya aabot pa bukas. Ha ha ha. Kayong mga taong ito, wala ba talaga kayong mga isip? Naniniwala kayo sa lahat ng sinasabi niya? Sinabi ko na, ako ang tagapagmana ni Hao Jue Group, ang anak ng pinakamayamang tao. Si Lin Moksue. Inutusan akong hanapin ang anak ng pinakamayamang tao sa loob ng maraming taon. Akala mo ba hindi ko malalaman kung ikaw nga yon? Buti na lang at dinala ka rito ng anak ko. Ngayong araw ay nahuli rin kita, ikaw na mapagpanggap. Kapag isuko kita, bukas, sa listahan ng mga parangal ko, madaragdagan na naman ng isa pang malaking puntos. Hehe. Bibigyan kita ng 3 minuto. Makakalabas ba tayo rito? Sir, barado po ang daan. Hindi lang 3 minuto. Kahit 30 minuto ay kulang pa. Magpadala kayo rito ng helicopter. Kahit dumating pa ang helicopter, hindi naman ito makakalapag. Hindi makalabas ang kotse, hindi rin makababa ang helicopter. Sa bawat segundong naaaksaya, lalong kawawa si Xiaoxue sa pambubuli nila. Ano po? Kung magpadala muna kayo ng tao para tignan, sina gobernador ng Nancheng at Luo Wei ay nagkataong nasa malapit lang ng lumang bahay ni Pamilya Gu. Luo Wei, inuutusan kita na sa loob ng 3 minuto ay makapunta ka na sa lumang bahay ni Pamilya Gu. Protektahan mo ang anak ng pinakamayamang tao. Ano? Nasa mga kamay ni Go Feihu ang anak ng pinakamayamang tao at inapi siya? Sige, pupunta na ako riyan agad para protektahan ang anak ng pinakamayamang tao. Tara na. Opo. General, oras na para magsimula. Sige, anak. Hindi natin kailangang mag-aksaya ng panahon sa babaeng ito. Baka maantala pa ang seremonya ng ating pamilya. Ipakikilala muna kita sa ating mga ninuno. Pagkatapos ay pagbabayarin natin siya sa lahat ng ginawa niya. Masusunod po ang lahat ng gusto niyo, Ama. Sige, titingnan ko kung paano niyo ako mapagbabayad. Magsisimula na ang seremonya ngayon. Unang hakbang, ang pag-aalay sa langit. Salamat sa langit dahil naging mabuti sa akin. Hinayaan ang isang tulad kong si Go Feihu na magkaroon ng anak kahit 50 taong gulang na ako. Simula ngayong araw, ang lahat ng ari-arian ko ay mapupunta sa anak kong si Go Changde.
Salamat po sa langit dahil nakilala ko ang aking ama. Siya ang taong nagbigay sa akin ng bagong buhay. Simula ngayon, handa akong pagsilbihan siya sa lahat ng pagkakataon. Ibubuhos ko ang aking dugo at pawis para sa kanya. Mula ngayon, isang utos lang ni ama. Sabihin man niyang pumunta ako sa silangan. Hindi ako kailanman lalayo sa kanyang tabi. Ikalawang hakbang, ang pag-aalay sa mga ninuno. Sa aming mga mahal na ninuno, mula sa 9 na henerasyon ng Pamilya Go, inisip ko dati na hindi na magpapatuloy ang ating lahi at hindi na ako makakaharap pa sa inyo. Hindi ko akalaing dahil sa pagkakataon ay makakatagpo ako ng isang katulad ni Changde, isang batang may mabuting asal at magandang kinabukasan. Simula ngayong araw, ang pangalang Pamilya Go ay magpapatuloy na. Mahal na mga ninuno, tanggapin niyo po ang paggalang mula kay Changde. Ikatlong hakbang ng seremonya, ang pagputol sa nakaraan. Lin Makshue, ang hakbang na ito ay para sa iyo. Anong gagawin niyo? Putulin ang nakaraan. Ito ay ang pagtapos sa mga gulo ng nakaraan para makapagsimulang muli. Ang tanging kailangang putulin ng anak ko ay ang pang-iistorbo ng babaeng manlolokong katulad mo. Inaabala ko siya? Kung wala kang salamin, wala ka man lang bang kahihiyan? Hindi mo ba titingnan ang sarili mo? Lin Makshue, huwag ka masyadong magyabang. Gagamitin ko sa iyo ngayon ang paraang ginawa mo sa akin upang tuluyan ng tapusin ang nakaraan nating dalawa. Ngayon, ang sino mang babato sa kaniya ng kahit isang pirasong bulok na gulay ay gagantimpalaan ko ng isang bareta ng ginto. Habang mas marami kayong ibabato, ay mas marami ring ginto ang matatanggap nyo. Huwag kang mangahas, Zhao Changde. Bakit naman hindi? Ginagawa ko lang ito para maranasan mo rin ang ginawa mo sa iba. Huwag kayong makinig sa mga kasinungalingan niya. Tinawagan ko na si Tito Wargod sa telepono at parating na siya ngayon. Sino mang makakapagpalabas sa akin bago siya dumating ay magkakaroon ng malaking karangalan sa harap ng God of War. Sa mga sandaling ito, nagagawa mo pang magyabang. Ang unang taong babato sa kaniya ay bibigyan ko agad ng isang bareta ng ginto. Ako na ang unang babato. Sige, isa iyo na ang baretang ginto na ito. Tunay ngang ginto. Tunay ngang ginto ito. Tunay na ginto. Yayaman na ako. Naku, yayaman na ako. Yayaman na ako. Mapaparusahan din kayong lahat. Titingnan ko kung sino ang kayang magparusa sa akin. Tingnan ko lang kung sinong manghahas na mang-api kay Young Mistress. Tingnan ko lang kung sinong manghahas na mang-api kay Young Mistress. Gobernador Luo, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Nagbibigay pugay po kay Young Mistress. Tumayo ka na. Maayos lang ba kayo? Napakalakas ng loob nyo. Nagawa nyo pang ikulong si Young Mistress sa loob ng hawla at pinagbabato pa nyo ng basura si Young Mistress. Sa tingin ko talaga ay gusto nyo nang maparusahan. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Palabasin nyo na siya sa hawla. Ano? Siya. Tinawag niya talaga siyang Young Mistress. Kinalaban natin ang pinakamayamang si Young Mistress. Tapos na tayo? Haojue Group. Hindi niya tayo mapapatawad. Go Feihu, hindi ba't sinabi mong mapagkunwari lang siya? Totoo yon, Go Feihu. Kapag hindi ka nagbigay ng paliwanag sa amin ngayon, gigibain ko ang pamilya nyo. Go! 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 Gobernador Luo! Sa tingin ko po ay nagkamali kayo ng nakita. Isa lang siyang mapagpanggap, hindi siya ang tunay na Young Mistress. Mapagpanggap? Kung tunay siyang anak ng pinakamayaman, bakit mangangahas akong ikulong siya sa hawla? Hindi po ba? Tama po, Gobernador, Luo saksi ako. Ang babaeng ito noong una ay isa lang siyang tagahatid ng pagkain. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang balitang nawawala ang anak ng pinakamayamang tao. Bigla siyang nagkaroon ng masamang balak, ginamit ang pangalan ng anak ng mayaman, at nagpunta kung saan-saan para manloko. Ngayong nahuli na namin siya, ibibigay namin siya sa War God para maparusahan. May punto ang mga sinasabi nila. Mukhang narinig lang ng War God na may balita tungkol sa anak ng pinakamayaman. Hindi niya alam na peke ang babaeng ito. Kung tutulungan ko sila, magkakaroon din ako ng bahagi sa karangalan. Gobernador Luo, bilang isang gobernador, hindi mo rin ba paniniwalaan ang mga sinasabi nila? Kung hindi ako nagkakamali, si Uncle War God ang nag-utos sa'yo na iligtas ako, hindi ba? Hindi alam ng War God na isa siyang mapagpanggap. Matandang Go, ikaw rin.
Sa pagpapanggap mo bilang anak ng mayaman, sa laki ng kasalanan mo, ang mabato ng mga bulok na gulay at mabahong itlog ay kulang pa. Sir, heto na po ang bagong kulong tubig. Zhao Changde, nagagawa mo akong saktan? Ilang ulit ko bang itatama, Go Changde ang pangalan ko. Ang bibig mong yan ay talagang dapat nang maturuan ng leksyon. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob na hawakan siya. Hayop ka. Sino ang naglakas loob na hawakan siya? Mahal na War God, nandito po pala kayo? Inutusan kita na iligtas ang tao. Ganito ka ba magligtas? Maling akala po, boss. Nalaman ko lang pagdating ko rito na siya ay isang peking tagapagmana, hindi siya ang anak ng pinakamayamang tao. Mahal na Wargad, pwede po akong tumistigo. Delivery girl lang siya. Masamang babae siya. Iniwan niya ang anak-anakan ko. Nagpanggap siyang anak mayaman, marami siyang ginawang masama, at dahil sa kanya nawalan ng tirahan ng anak ko. Kung hindi lang ako napadaan para iligtas ang batang ito, ang matagal na siyang wala. May ganoon palang nangyari. Napakasama talaga niya. Dapat sa babaeng yan ay itinali sa puno, pahiran ang buong katawan ng pulot para kagatin siya ng mga langgam, para makita kung magagawa pa niyang manakit. Isang malaking kasalanan iyan. Sa tingin ko, dapat siyang itali at parusahan ng husto at tumatak ng mainit na kandila sa katawan niya para maturuan siya ng leksyon. Napakamabait nyo naman. Para sa akin, dapat ang babaeng ito ay isabit ng pabaliktad sa puno at hagupitin sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Talaga namang kayo ay walang awang makitungo sa magandang babae. Ang ganitong kagandahan, dapat ginagawang disenyo para makita ng lahat. Ha 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 ha. Tapos na ba kayo? Haha, mahal na War God, kung sa tingin nyo ay kulang pa iyon, pwede pa nating. Pamangkin, halika rito sa tito mo at panoorin mo kung paano ko tatapusin ang mga walang kwentang taong ito. Siya ba talaga ang anak ng pinakamayamang tao? Mahal na War God, nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya ang sinabi ko kanina. Mahal na Wargad, hindi ko po iyon sinasadya. Nagsasalita lang po ako ng kung ano-ano kanina. Patawarin niyo na po ako. Napakabulag ko, hindi ko nakita ang kaharap ko, nakikiusap po ako, mahal na War God, palampasin nyo na po ito. Binibining Lin, kasalanan ko po, patawarin niyo po ako dahil lang naman po ako inuudyukan ng isang masamang tao. Tama. Nautulang po kami ng masamang taong iyon. Go Feihu! Dahil sa mabuti mong anak, napahamak kami at nagkasala sa anak ng pinakamayamang tao, dapat kang parusahan. Oo, ikaw ang may kasalanan sa lahat. Walang hiya ka. Hindi ito maaari, mahal na War God. Isa lang siyang hamak na delivery driver. Nagsama kami ng 5 taon. Wala nang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Imposible talaga na siya ang anak ng pinakamayamang tao. Sinasabi mo bang maging ang sarili kong pamangkin ay hindi ko nakikilala? Tay. Niloko mo lang ako. Ama kita. Ang pambihirang lingzi na iyon ay kinuha ko sa gitna ng panganib mula sa matarik na bangin para sa inyo. Paano nyo magagawang hindi maniwala sa akin? Kung hindi dahil sa akin, anong gagamitin nyo pang gamot sa mga kasamahan nyo? General, hindi po maganda ang balita. Ang mga kasamahan po na nakainom ng lingji na binigay nyo ay hindi man lang gumanda ang kalagayan. Sabi po ng doktor matapos suriin, ang mga iyon ay hindi totoong pambihirang lingji kung hindi peke lang iyon na nilagyan lang ng pangkulay. Ano ang sinabi mo? Hindi ito maaari. Paano nabura ang pangkulay ko? Hayop ka, wala kang silbi. At pangarap mo pang pumasok sa pamilya ng Pamilya Go? Wala akong ampon na tulad mo. Lord God of War, ang lapastangang ito ay hindi ko na anak, kaya kayo na po ang bahalang magparusa sa kanya. Pa? Huwag mo akong tawaging papa, wala akong anak na katulad mo. Huwag kayong magmadali, isa-isa lang. Hayaan niyo muna akong asikasuhin ang mga pasaway na ito. Binibining Lin, handa ko pong ibigay ang lahat ng ari-arian ko, nakikiusap po ako, Binibining Lin. Patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Ang pamilya ko ang pinakamayaman sa buong mundo, kaya iyang maliit na halaga mo, hindi ko kailangan yan. Young mistress, ang anak ko ay mahigit 20 taong gulang na. Siya ay guwapo at magaling magpasaya ng babae. Ibibigay ko ang anak ko sa inyo para pagsilbihan kayo. Pakiusap, young mistress, huwag niyo po akong parusahan. Ang dumi niyan, talaga bang iniisip nyo na lalapitan ko siya? Lumayas ka. Lin, kung hindi nyo gusto ang anak niya, mayroon akong anak na babae, handa ko siyang ibigay. Wala kang hiya. Nagawa mo pang gamitin ang sarili mong anak bilang instrumento. Young mistress, kung gusto niyo po, handa ko pong ibigay ang sarili ko. Hindi ka ba nandidiri? Umalis ka sa harap ko. Tama na. Ang papangit niyo na nga. Ang taas pa ng pangarap niyo.
Sino ba kayo sa akala nyo? Para pangarapin na makasama ang pamangkin ko. Kani-kanina lang, hindi ba't ang dami nyong pakana? Ganito na lang. Lahat ng binalak nyo, na gawin sa pamangkin ko, gawin nyo muna sa mga sarili nyo. Bibiro lang naman ako noon. Mahal na War God, huwag po sana ninyong seryosohin. Opo, tama po. Nagbibiro lang din ako. Wala akong planong saktan o apihin si Young Mistress. War God, patawad po, maling-mali po ang nasabi ko. Sasampalin ko na lang ang sarili ko. Sasampalin ko rin ang sarili ko. Pati ako. Sasampalin ko ang sarili ko. Nagbibiro lang? Parang kanina lang. Seryosong seryoso kayo. Inaakala nyo ba na kapag sinampal nyo ang mga sarili nyo, ay palalampasin ko na kayo? Walang ganoong kadali sa mundong ito. Ikaw, honey ng Mirasol o honey ng apricot, alin ang gusto mo? Ano po? Piliin na lang natin ang honey ng Mirasol. Huhubaran kita at papahiran ka nito sa buong katawan, tsaka itatali sa puno sa gilid ng Dongshan Cliff. Hahayaan nating gapangan ang katawan mo ng mga insekto, habang nasa ilalim mo ang napakalalim na bangin, kapana-panabik siguro iyon. Mahal na War God, hindi na po mauulit. Itong isang ito, maghanap ng intersection, ihubad ang damit niyan at patuluan ng wax, gamitin nyo yung pinakamainit. War God, ayoko na po. Patawad po. Ikaw naman, doon sa bangin ng Dongshan, humanap pa kayo ng isang puno, itapon nyo siya ng patiwarik, at huwag siyang ibababa hanggang hindi lumilipas ang 3 araw at gabi. War God, maawa po kayo. At ikaw, napakapangit mo? Kahit gawin pa kitang dekorasyon ay walang manonood sa iyo. Parusahan na lang siya. Mahal na War God, parang awa nyo na po. Handa po akong magsilbi sa inyo habang buhay. Opo, ganoon din ako. Umalis na kayo riyan. Mahal na War God. Ginoong War God, ako po, handa akong maglingkod kay Young Mistress bilang katulong sa loob ng 10 taon. Nagsusumamo ako. Panginoong War God, huwag niyo po akong parusahan. Young Mistress, marunong akong maglaba at magluto, maglinis ng sapatos at maglampaso, lahat ay kaya kong gawin. Young Mistress, madumi ang sapatos mo, hayaan mong linisin ko ito para sa iyo. Hindi ko hahayaan na si Gobernador Luo ang maglinis ng sapatos ko. Baka kung isang araw ay mapahamak lang ako sa kanya, kanino pa ako hihingi ng katarungan? Young Mistress, isa lamang itong pagkakamali. Pagkakamali lang po ang lahat. Napakaraming nagnanais na maging katulong ng aking pamangkin. Ang isang tangang katulad mo na walang pakiramdam, ay bagay lang na gawin niyang kabayo. Panginoong War God, mabuting balita iyan na maging kabayo, bagay na bagay sa akin ang maging kabayo para sa iba. Hi, heto po, Young Mistress, tingnan mo. Kunin mo ang baston na ito, hampasin mo ako ngayon, para masanay na tayo. Simula sa oras na ito, ako na ang iyong magiging kabayo. Tito War God, iyang mga tauhan mo. Bakit parang hindi yata normal ang mga isip niyan? Dahil gustong-gusto mong maging kabayo, pumunta ka sa malayong hilagang hangganan at magpakain ng mga kabayo sa loob ng 20 taon. Sa malayong hilagang hangganan? Narinig kong napakalamig doon at palaging may malalakas na hangin na madalas ay nagdudulot ng sugat sa mukha ng mga tao. Pagpapakainin mo roon ng kabayo si Gobernador Luo ng 20 taon, kaya kaya niya. Kaya ko po. Salamat sa pagpapatawad, Panginoong War God. Umalis ka na. Opo, masusunod po. Panginoon, patawarin niyo po ako. Sir, nalinlang din po ako. Kailangan niyo po akong paniwalaan. Ang iginagalang na pinuno ng 108 sangay, ang aking pinakamagaling na general, ay ganoon na lang kadaling malinlang? Sir, alam niyo naman po, nasa loob ng maraming taon, ang tanging hiling ko lang ay magkaroon ng anak. Ngunit, hindi ako makahanap ng batang aampunin. Sa papalapit kong pagtanda, na wala man lang anak, sa sobrang pagnanais ko pong magkaanak, kaya ako nalinlang. Dahil ba gusto mong magkaanak? May karapatan ka na bang mang-api ng anak ng iba? Sir, patawad po. Hindi ko na po uulitin. Isipin nyo na lang po ang maraming taon na pagsama ko sa inyo sa giyera. Kahit wala akong nakamit. Ay nagsilbi naman ako ng tapat sa inyo, kaya patawarin nyo na po ako. Sir, hindi ko po talaga alam na siya ang anak ng pinakamayamang tao na si Young Mistress. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo pa ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko po siya susubukang ikulong sa hawla. Sasabihin mo bang kung isang karaniwang tao lang ang narito ngayon, ay maaari mo na lang basta abusuhin at hamakin siya? Sir, kahit gaano pa karami ang iyong parangal, hindi sapat yon para hayaan kitang gumawa ng kung ano-anong kasamaan. Kung ano ang ginawa mo kay Xiao Xue, ay maranasan mo rin ngayon ang parusang iyon. Dahil sa'yo, walang hiya ka, napakabulag mo, tatapusin kita. Mawala ka na. Parusahan ka. Nalinlang din ako. Zhao Changde, hayop ka. Ikaw ang nagpahamak sa akin. Kayo, ano ang gagawin niyo sa akin? Ano ang gagawin namin? Ikaw ba? Yung gustong buhusan si Xiao Xue ng kumukulong tubig? Ako'y Anong? Mahal na War God? Anong ibig sabihin nito? Alam mo ba kung paano sa digmaan pinaparusahan ng mga taksil? Hindi ko po alam. Sa loob ng baul na ito, mayroong 108 bakal na pako. Isasara ang tao sa loob, humanap ng isang bundok, at hayaang gumulong ang baul pababa sa burol. Aray ko. Isipin mo ang sakit niyon. Hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Gusto ko lang naman siyang painumin ng mainit na tubig. Wala akong planong mawala siya. Wala kang planong mawala siya?
Isang takure ng kumukulong tubig sa lalamunan mo, kung hindi mo siya gustong tapusin, ano ang plano mo? Ako. Mga tauhan. Sandali, sandali. Huwag. Huwag niyo akong hawakan. Ako na ang kusang papasok. Dapat lang sa kanya. Hay, buti nga sa kanya. Lin Moksue, magbabayad ka rin. Malapit na siyang mawala ay nakuha pang magsalita ng masama. Ipakit na ang baol. Lin Moksue, darating din ang araw na tatapusin kita. Pagbabayarin kita. Masyadong maingay? Ilabas na yan? Mula sa pinakamataas na tuktok ng Dongshan, igulong niyo siya pababa. Wag po. Pamangkin, huwag kang mag-alala, nandito si Uncle God of War. Walang pwedeng mangapi sa iyo. Salamat, Tito Wargod. Huwag mo na silang hayaang inisin ka, tingnan mo. Nagbukas ang Uncle God of War sa timog ng lungsod ng isang bagong sakahan ng mga kabayo. Sumama ka at mga bayo para gumaan ang loob mo. Sige po, pupunta ako kapag nagkaroon ako ng libreng oras. Pagdating doon, pipiliin ko ang pinakaastig na kabayo. Walang problema, ipapalabas ko ang lahat ng kabayo para ikaw mismo ang mamili. Kung hindi, dahil sa lalagyan na ito na humampas sa bato at huminto sa kalagitnaan, baka tuluyan na akong nahulog sa dagat. Lin Moksue, sa lahat ng dinanas ko, 1,000 beses kitang pagbabayarin. Ngunit ang babaeng iyon ay anak ng pinakamayaman. Sino kaya ang gagamitin ko laban sa kanya? Uy, hello! Sino ang taong iyon? Bakit napakalaki ng kanyang delegasyon? Hindi mo pa ba alam? Ang anak ng Imperial Teacher sa Nancheng ay nagtayo ng isang resort. Ito ang grupo ng sasakyan ng anak ng Imperial Teacher. Nasa unahan lang ang Mountain Resort at sigurado akong makikita ko roon ang anak ng Imperial Teacher basta't mapatunayan ko. Ay, ang bilis naman niya. Dongji Wuxiang Tianzun, bilang isang espesyal na disipulo, libre ang manghula. Ito palang si Miss? Sa tingin ko palang sa mukha mo ay isa kang napakagandang hiyas. Anak ako ng Imperial Teacher, kaya natural lang na mataas ang tingin sa akin. Pero nagawa pa rin niyang malaman ang totoo kong pagkatao. Ibig sabihin ay hindi siya basta-basta. Ehem, Master. Ano pa po ang nakikita ninyo? Kahit pamataas ang katayuan mo at hinahangaan ng marami, ay kakaunti lamang sa mga nasa paligid mo ang tunay na nagmamahal sa iyo. Tama po kayo. Ang iyong ama ay makapangyarihang tao, kaya naman wala siyang oras para alagaan ka. Mahal ka niya, pero ang paraan niya ng pagmamahal, Itsuka, ay hindi ang kailangan mo. Oo, ano pa pong alam nyo? Loko ito, kapag ganitong linya ang ginamit, laging sa pool, lahat naman kasi ay ganito ang nararamdaman. Isa pa ay, wala kang boyfriend ngayon. At ano pa po? Mahuhulaan niyo po ba kung nasaan ang magiging boyfriend ko? Sandali lang po. Ito na, nakikita ko na. Talaga po? Bukas ng umaga, alas 9 ng umaga, ang nakatadhana sa iyo ay bibili ng kape doon sa coffee shop sa kanto. Kung hindi ako nagkakamali. Ang apelyido niya ay Zhao. Ang taas niya ay nasa 180 sentimetro. Nakaputing polo shirt siya. At kung sakaling mapangasawa mo ang lalaking iyon, ang swerte ng inyong pamilya ay lalong tataas. Ganun ka detalye? Totoo po ba talaga iyan? Para malaman mo ang katotohanan, pumunta ka roon bukas para malaman mo. Sampung segundo na lang, alas 9:30 na. Bakit parang wala namang tao dito sa paligid? Hindi kaya niloloko lang ako ng matandang manghuhulang iyon? Hello po. Hello po, sir. Isang iced Americano nga. Sige po. Excuse me po, ikaw ba si Zhao? Miss, paano nyo nalaman ang pangalan ko? Hindi nga ako niloko ng matandang iyon. Simula ngayon, ipinaalam ko na ikaw na ang boyfriend ko. Bukas magpapadala ako ng imbitasyon sa buong lungsod para anyayahan silang lahat sa ating engagement party. Sige, hindi ko akalaing napakatotoo ng hula ng master na iyon. Kahit mataas ang posisyon ko bilang tagapayo ng pinuno, sa loob ng maraming taon, nag-aalala pa rin ako sa pagpapakasal mo. Ngayong nandiyan na si Changde bilang isang regalong manugang mula sa langit. Kapag nagkaroon kayo ng anak na lalaki sa hinaharap, ang pangalan ng pamilyang Zhou ay magpapatuloy. Sa inyo po ang aking respeto. Bienan, tanggapin niyo po ang aking pagpupugay. Tumayo ka na! Pa? Ang tungkol sa engagement party? Ipauubaya ko na po sa inyo ang pag-aayos. Huwag kang mag-alala, ngayon din ay magpapadala ako ng imbitasyon sa mga kilalang tao sa buong lungsod para silang lahat ay makasama sa iyong engagement. Gagawin nating marangya ang okasyong ito. Kay ganda niyan. Pupunta muna ako para mamili ng mga susuotin para sa engagement. Sige,
Hahaha. Binabati ko po ang pamilya ni Imperial Preceptor dahil sa napakabuting manugang na ito. Sina Ginoong Zhao at Binibining Zhao ay talaga namang itinakda ng langit na maging isang perpektong pasangan. Ang mapabilang si Ginoong Zhao sa pamilya ni Imperial Preceptor ay isang napakalaking swerte sa kanyang buhay. Tama ka riyan, sa buong grade siya. Ang katayuan ni Imperial Preceptor ay masasabing napakataas at tinitingala at may malakas na kapangyarihan na kapantay na ng pinakamayamang pamilya. Salamat po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan ang makasama si Bingbing bilang aking asawa. Napakabuti niyan. Sobra naman po ang papuri ninyo. Kahit na mataas na ang aking katayuan ngayon, noong bata pa ako ay mahirap lang ang pamilya ko at dahil lang sa tulong ng pamilya ni Lynn the Richest Man ay nakapag-aral ako. Kaya hanggang ngayon, kay Lynn the Richest Man ay mataas pa rin ang aking respeto. Ganoon ba? May ganoon pala kayong pinagdaanan? Opo, tama iyon. Kaya ngayong engaged na ang aking anak, ay espesyal akong nagpadala ng imbitasyon kay Lynn the Richest Man. Hindi ko lang alam kung dahil sa sobrang busy niya ay makakahanap siya ng oras para makapunta sa handaang ito. Narito na ang pinakamayamang tao. Lin Moxue, hindi pa ako tapos sa kanya, pero lakas ng loob niyang pumunta rito. Ikaw na taga-probinsya ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng permit na pumunta sa engagement party ko? Hindi ba si tatay ang nagpadala ng imbitasyon sa pamilya namin? Ito ay... Tatay, siya yung sinasabi ko sa inyo na nagpanggap na anak ng pinakamayamang tao sa shop, ang tagabukid na ng api sa akin, na gumamit ng hindi malaman kung kaninong black card ng kanyang sugar daddy para magpanggap na kagalang-galang na VIP. At pinalayas kaming mga totoong VIP doon. Nagawa niya iyon? Ang lakas ng loob mong apihin ang anak ko at sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng malaki. Sandali lang, hindi ba't ang pinakamayamang tao ang darating? Nasaan ang pinakamayamang tao? Oo nga. Bakit ang dumating ay isang batang babae? Ako ang anak ng pinakamayamang taong si Lin, ang tagapagmana ng Haojue Group. Ano? Siya ang anak ng pinakamayamang tao? Meron ba sa inyo nakakilala sa anak ng pinakamayamang tao? Ang anak ng pinakamayamang tao, hindi ba matagal na siyang nawawala? Zhao Changde, hindi ko inakalang napakaswerte ng buhay mo. Matapos mahulog sa bundok, nagawa mo pang tumayo rito ng walang gasgas at nagawa mo pang akitin ng anak ng master. Hayaan mong hulaan ko. Ginagawa mo lang siguro ito para makaganti sa akin. Kaya mo nilapitan si Zhao Bingbing, di ba? Changde, ano ang ibig niyang sabihin? Magkakilala kayo? Changde, ano ang nangyayaring ito? Father-in-law po, Bingbing, huwag kayong makikinig sa mga kasinungalingan niya. Ang pagsasama nating dalawa, itinadhana iyon ng kapalaran base sa master. Ito ay kaloob ng langit. Nakalimutan mo na ba? Kaloob ng langit? Sabi ng master, ang master na iyon, baka naman kumuha ka lang ng taong magpapanggap. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin ko, hinding-hindi na darating ang pinakamayamang tao. Dahil wala na ring paraan kundi ang umasa sa Emperor Teacher, ayusin na natin ang tungkol kay Lin Moxue. Ngayon na, lahat kayo. Ang babaeng ito, paulit-ulit na nagpapanggap bilang anak ng pinakamayamang tao at nanloloko sa lahat dahil nabuko ko siya. Nagtanim siya ng galit sa akin at nakipagtsababa sa iba para maghiganti. Ngayon, nandito na naman siya para manggulo sa engagement ceremony namin ni Bingbing. Ano? Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang anak ng aking tagapagligtas na si Lin the Richest Man. Ang pag-insulto kay Lin the Richest Man ay pagkalaban din sa akin na Emperor Teacher. Ngayong araw dadakpin kita at ipakukulong, itapon siya sa Bartolina. Mga tauhan. Subukan niyo lang akong hawakan. Sa baba ng talino mo, hindi ko alam kung paano ka naging isang Emperor Teacher bago ang engagement ng iyong anak. Hindi mo man lang ba chinek ang background niya? Ikaw na masamang babae. Huwag mong subukang sirain ang relasyon namin ni Changde. Siraan? Malamang ay hindi mo alam. Ang kasama mo sa buhay ay dati na palang may asawa. Dati, pinag-aral ko siya, ginamit niya ang aking mga koneksyon para magtagumpay. Tapos ay iniwan din ako para lang makapag-asawa ng mayaman. Ngayong kasama mo na siya, di ka ba natatakot na maging patlong, biktima ng kanyang panloloko? Puro ka lang kasinungalingan. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bingbing, huwag kang makikinig sa pinagsasabi niya. Siya, nagsisinungaling lang siya dahil hindi na niya ako makuha, baliw na siya. Ano pang hinihintay niyo? Hulihin siya. Tingnan ko lang kung sinong mga has na lumapit sa kanya. Grables Dr. Bai, palagi kang mahirap hagilapin at napaka-busy. Hindi ko akalaing makakahanap ka ng oras para sadyang pumunta sa handaan ng aking anak. Isang malaking karangalan ito para sa kanya. Hindi ako pumunta rito para sa engagement party ng anak mo. Kung ganoon, bakit? Sa mismong lugar mo, hinayaan mong hamakin ni Xiao Shui ang masamang lalaking iyon. Sa nakikita ko, ang pamilyang Zhao Niu ay gustong kalabanin ang lahat ng medical companies sa buong mundo. Mirables Dr. Bai, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Nagpanggap ang babaeng ito bilang anak ng pinakamayaman at sinubukang sirain ang party ng anak ko. Changde,
ay binibigyan lang siya ng kaukulang leksyon. O alam ko na. Nung isang araw sa shop may tinawagan ka na nagngangalang Overlord Boss, siya iyon, di ba? Kaya naman pala, ikaw ang sugar daddy na bumubuhay sa kanya. Dahil sa connection mo sa pinakamayamang tao, mukhang tama lang na may black card ka, pero ibinigay mo pa ang card sa kanya para magpanggap na anak ng mayaman at manloko ng mga tao sa labas. Nangyari talaga ang lahat ng iyon? Mirables Dr. Bai, may utang na loob ako kay Lynn the Richest Man at ang ginawa mong pagtataksil sa kanya ngayong araw kahit pa makaaway ko ang lahat ng medical company sa mundo, sisiguraduhin kong ikaw at ang bruhang ito ay magbabayad ng mahal. Ang dumi ng bibig mo. Pamangkin ko si Xiao Shui. Pamangkin? Mirables Dr. Bai, huwag ka nang gumawa ng palusot. Ang pagtatraidor mo kay Lynn the Richest Man ay napatunayan na. Lahat ng mga tao rito ay saksi. Hindi ko akalaing si Lynn the Richest Man ay tatalikuran ng isang taong walang utang na loob na tulad mo. Sasabihin ko ito kay War God. Bilang matalik na kaibigan ni Lynn the Richest Man, hindi niya palalagpasin ang ganitong klaseng pagtataksil. Nandito na si War God Iron Eagle. Ron War God Tai, dumating ka sa tamang oras. Ang mabuti mong kapatid na si Bai Tianshu ay ipinagkanulo ang iyong kuya na si Lin the Richest Man. Nalinlang siya ng isang masamang babae at pinabayaan siyang magpanggap sa labas bilang huwad na anak ng pinakamayamang tao. Kukontakin sana kita para tulungan akong turuan siya ng leksyon. Ikaw itong hangal na nalinlang. Ang bebe. Lin na ito ay ang tunay na anak ni Lin the Richest Man at siya rin ang tanging tagapagmana ni Hao Jue Group. Ano? Biyanan ko, huwag po kayong makikinig sa mga kasinungalingan nila. Noong nakaraan, ang masamang babaeng ito at siya ay nagsabuatan para apihin ako. Sa tingin ko po, silang dalawa ay sabay na nagpapakain sa masamang babaeng ito. Tama, matagal nang wala ang anak ng pinakamayamang tao. Kayong dalawa, nagawa niyo pang maglihim sa kanya para lang hayaan ang masamang babaeng ito na magpanggap bilang anak niyang yumao na. Ano bang binabalak ninyo? Sino ang mag-aakalang ang dakilang manggagamot at ang sundalo ay sabay na magtatraidor sa pinakamayamang tao? Mga magkakapatid na naging magkadugo sa laban ay hindi pala kayang talunin ang ilang mabulaklak na salita ng isang masamang babae. Ay, nakakalungkot talagang isipin. Napakasama ng mga salita nyo. Imperial Master Zhou, ganito ba ang pinalaki mong anak? Para sa akin, dapat kayong painumin ng gamot bawat isa para mahimasmasan ang mga utak nyo. Dahil sa pakikipag-away sa dalawang tiyuhin, para sa aking ama, hindi ko alam kung dapat ko bang purihin itong si Imperial Master Zhao sa paggalang niya sa aking ama o dapat ba akong manghinayang sa kanyang kahangalan. Manahimik ka! Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang tawaging Papa si Lin the Richest Man? President of Hao Jue Group. Nandito na si Lin the Richest Man. Lagot, nandito na mismo ang pinakamayamang tao. Kailangan ko nang makahanap ng tsansang tumakas. Amo, mabuti po at nakarating kayo. Ang dalawang ito, pilit na sinasabing sila ay iyong mga kapatid, pero ang totoo ay may itinatagong babae sila sa likod nyo at hinahayaan ang masamang babaeng ito na magpanggap bilang ang inyong yumaong anak. Anong sinabi mo? Lakas ng loob mong sabihing wala na ang anak ko. Amo, bakit niyo po ako sinaktan? Xiao Shu, halika rito sa tatay. Ano? Siya ay tunay mo talagang anak? Hindi. Paanong mangyayari iyon? Hindi ba't isa lamang siyang manlolokong probinsyana? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ako ang anak ng pinakamayamang tao, ngunit ayaw mong maniwala. Hindi ako naniniwala, imposible ito. Paanong ikaw ang magiging hinahangaan ng lahat na batang iyon na kinalakihan kong pangarap? Hindi ka nawala. Sana ay nawala ka na lang. Bitiwan niyo ako. Mula pagkabata, nabuhay ako sa anino mo, ayaw kong maniwala. Bitiwan niyo ako. Bakit humantong sa ganito? Nasaktan ko ang aking tagapagligtas. Ang anak ko ay nawawala sa sarili. Ako na si Pamilyang Zhao ay wala nang makukuhang manugang. May mukha ka pang magsalita. Dahil sa iyo kaya nangyari ito sapagkat minamaliit mo na babae lang ako. Dahil hindi makakuha ng manugang, habang buhay mo itong pagsisihan dahil walang magpapatuloy ng pangalan mo. Dahil sa iyo na isang kriminal, dahil sa iyo kaya ako napahamak, parusahan ka nawa ng langit. Hoy, matandang hukluban. Kung hindi dahil sa sarili mong pagmamadali na makakuha ng manugang, maluloko ba kita? Ha? Ang totoo, sadyang tanga ka lang. Ikaw. Imperial Master Zhou, ang ganitong pagtingin mo na mas higit ang lalaki, ang makalumang kaisipang iyan, ay hindi nararapat sa isang katulad mo. Ayon sa batas, ngayong araw ay idinedeklara ko na tinatanggalan na kita ng titulo. At para sa dalawang ito, ikaw ay ipapatapon. At ikaw ay dadalhin sa pinakamalayong lupain ng Hilaga. At habang ikaw ay nabubuhay, ipinagbabawal ang pagtapak mo sa Great Sha kahit kailan. Patawarin niyo ako. Pakiusap po. Patawarin niyo ako. Ialis na sila rito. Napakamaingay nyo. Bitiwan niyo ako. Amo. Lin the Richest Man, parang awa niyo na. Patawarin niyo ako. Amo. Patawarin niyo po ako. Pamangkin,
Mahal kong anak, ang mga nakakairitang taong iyon ay ako na mismong ama mo ang nagparusa. Simula sa araw na ito, pwede mo nang pagtuunan ng pansin ang iyong tunay na misyon. Opo. Tunay na misyon? Oo, madami pa ring mga bulag na hindi kumikilala sa iyo. Ngayong araw, sa harap ng lahat, ay idinedeklara ko na ikaw, Lin Moksue, simula sa araw na ito ang magmamana ng lahat ng aking ari-arian. Ha? Ikaw, ang pinakamayamang tao sa lahat. Parang hindi ko naman yata kailangan iyon. Ay anong hindi kailangan? Ito ay gintong atas ng Diyos ng digma ng iyong tiyo. Kunin mo ito, sa hinaharap, ang lahat ng aking mga sundalo ay sa iyo lamang susunod. Masyado naman po yatang kalabisan ito. Ganoon na nga, masyado talagang labis. Xiao Xue, lahat ng kaalaman ko sa medisina ay ituturo ko sa iyo ng dahan-dahan. Pero, kunin mo ang atas ng Xuanhu na ito. Simula ngayon ikaw ay... Ayoko nga niyan. Kapag mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad, gusto ko pang mamuhay ng masaya at malaya. Xuer? Xiao Xue. Xiao Xue. Xiao Xue. Xiao Xue.